Kabanata 451 hanggang 460. Hindi ko pinatay si Boren, namatay si Boren dahil sa akin. Sina Feng Tianya at Chen Ju ni Wudang at iba pa ay may sariling paggalang kay Yang Yiyo. Nang utusan ni Yang Yiyo na patayin ang mga sinaunang martial artist ng pamilyang Hong na nakarating sa madilim na kapangyarihan, natigilan sila saglit, alam nila na ang ibig sabihin nito ay lipulin ang buong pamilya Hong. Kung ang isang sinaunang martial arts na pamilya ay walang mga sinaunang martial artist sa itaas ng madilim na kapangyarihan, kahit na maaari pa nilang iwanan ang maliwanag na kapangyarihan upang mabuhay, ano ang magagawa nila? Maaari ba nilang pukawin ang isang bagyo? Ang sagot ay hindi. Ang pagpatay sa sinuman sa pamilyang Hong na umabot sa madilim na kapangyarihan ay walang alinlangan na mga ngahulugan ng paglipol. Pagkatapos ng araw na ito, aalisin ang pamilya Hong sa sinaunang martial arts world. Nang marinig ang salitang, patayin, mula kina Yang Yiyo, Chen Ju, Feng Tianya at iba pa ay hindi nag-atubili. Dahil pinili nilang maniwala kay Yang Yiyo, hindi mahalaga kung pumatay sila. Sa isang iglap, nang kumilos sina Yang Yiyo at Hong Xuanchen, sinugod nila ang pamilya Hong at pinatay ang lahat. Hanggat naabot ng mga miyembro ng pamilyang Hong ang madilim na kapangyarihan, sila ay papatayin ng walang awa. Sinampal ni Yang Yiyo si Hong Xuanchen gamit ang kanyang palad, na nag-iwan sa kanya ng oras para umiwas. Nakagat lang niya ang bala at itinaas ang kanyang kamay para tagayin ang malaking palad ni Yang Yiyo. Bang! Nang walang anumang sorpresa, ang palad ay direktang tumama kay Hong Xuanchen, dahilan upang siya ay mapasigaw, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nahulog mula sa kanyang kamay, at siya ay nahulog sa lupa. Umikot ang dugo sa kanyang katawan, at iniluwa niya ang isang malaking bibig ng dugo. Ahem, Yang Yiyo, sinisira mo ang buong pamilya. Hindi ka pakakawalan ng sinaunang sekta. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, may tuntunin sa sinaunang martial arts world na hindi maaaring patayin ang buong pamilya. Ikaw, hilingin mo sa kanila na huminto. Si Hong Xuanchen, na bumagsak sa lupa at nagsuka ng dugo, ay tumingin kay Yang Yiyo ng hakbang-hakbang, pinapanood ang mga miyembro ng pamilyang Hong na nahuhulog sa pool ng dugo isa-isa, at pinandilatan si Yang Yiyo at sumigaw. Ngayon ay talagang naglakas loob akong lipulin ang iyong buong pamilya Hong. Alam mo pa ba na may rules sa ancient martial arts world? Noong inutusan mo ang iyong dalawang anak na gumamit ng mga pampasabog para pasabugan ako, paano mo makakalimutan na may mga tuntunin sa sinaunang martial arts world na nagbabawal sa paggamit ng maiinit na armas? Kapag ginamit ang maiinit na sandata, ang pagpuksa sa buong pamilya ay isang magaang parusa. Ngayon naaalala mo ang mga patakaran. Huli na ang lahat, matanda. Sinabi ni Yang Yiyan ang bawat salita sa isang madilim na paraan. Nang magsalita siya, punong-puno ng kanyang isipan ang eksenang nadudurog ang katawan ni Sister Mei sa napakalaking pressure ng pagsabog. Nakaharap kay Hong Xuanchen, namumula ang mga mata ni Yang Yiyan. Pupuksin niya ang buong pamilya Hong ngayon. Ikaw, anong katibayan ang mayroon ka na ang aking pamilyang Hong ay gumamit ng mga pampasabog? Si Hong Xuanchen ay ayaw pa rin sa kanyang puso at hindi pa rin naniniwala dito. Alam ni Yang Yiyan na baka nanghuhula lang siya. Tumawa ng malakas si Yang Yiyan, at huminto ang pagtawa pagkaraan ng ilang sandali. Bigla niyang tinapakan ang kaliwang paa ni Hong Xuanchen. Bitik. Biglang nabasag ang kaliwang binti ni Hong Xuanchen at nabali ni Yang Yiyan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, ikaw na matanda ay hindi aamin hanggang sa malapit ka ng mamatay. Okay, hahayaan kitang mamatay ng may alam. Pagkatapos noon, malakas na sinabi ni Yang Yiyan sa labas ng gate ng pamilya Hong, Tan Mao, pasok ka. Narinig ni Yang Yiyan sina Tan Mao, Hiren, Jiaonan at iba pa na nagsabi na sila ay pinasabog ng mga pampasabog na ginamit ng ikatlo at ikapitong anak ng pamilya Hong noong sila ay nasa desyerto na isla, at mayroong matibay na ebidensya ng pagsisiyasat ng Red Insider. Ilang daang metro sa labas ng gate ng pamilya Hong, sunod-sunod na humihit-hit ng sigarilyo sina Tan Mao at Liu Ziki sa loob ng sasakyan. Biglang may narinig silang boses, pumasok si Tan Mao. Sa sandaling ito, nanginginig si Liu Ziki, at ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa kanyang hita. Mas malinaw pa itong narinig ni Tan Mao, ang boses na ito ay boses ni Yang Yiyan. Pagkatapos, habang ang dalawa ay tulala, ang boses ni Yang Yiyan ay umalangaw sa kanilang isipan, huwag kayong mataranta. Dalhin mo ang ebidensya at pumasok ka. Hindi ako patay. Roar, kakaibang sigaw ni Liu Shi, biglang tumayo, at nontog ang ulo sa bubong ng sasakyan, nahihilo at natulala. Ngunit natauhan siya, binuksan ang pinto ng kotse at tumakbo sa bakuran ng pamilya Hong, lumuluha ang mga mata, bumubulong, alam kong hindi ka mamamatay. Natauhan din si Tan Mao, kumuha ng mobile phone sa kotse, bumaba ng sasakyan at tumakbo palayo. Si Yang Yiyan ay hindi patay, buhay pa. Tumakbo si Liu Ziki sa bakuran ng pamilya Hong at nakita niya si Yang Yiyan na nakatayo sa handrail mula sa malayo, na may isang paa sa binti ni Hong Xuanchen.
Yanzi. Taidan. Noon lamang inilayo ni Yang Yian ang kanyang mga paa at tumingin muli kay Liu Ziki. Alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Sinuntok ni Liu Ziki si Yang Yian sa dibdib. Ang hari ng impyerno ay hindi nangangahas na kunin ako. At saka, sinumpa mo ako bilang isang taong nagdudulot ng gulo sa loob ng libu-libong taon. How dare I die? Haha, narinig din ni Yang Yian ang mga salita ni Liu Ziki sa desyerto na isla noong panahong iyon. Nadala lang siya nitong kapatid na putik. Buti na lang okay ka na, buti na lang okay ka na, tuwang-tuwa si Liu Ziki. Sa oras na ito, lumapit si Tan Mao, Sir. Tan Mao, nagsumikap ka. Kunin ang ebidensya na iyong nakolekta na ang pamilyang Hong ay gumamit ng mga pampasabog. Ngayong araw na ito, wawasak ko ang pamilya Hong ng lehitimong paraan. Hindi ko alam kung sino sa sinaunang martial arts world ang may lakas ng loob na magsabi ng iba. Sabi ni Yang Yian kay Tan Mao. Okay, sir, ito ang video ng ikatlo at ikapitong matatanda ng pamilyang Hong na sinusubaybayan ang pagsabog ng minahan sa tuktok ng burol na mahigit 3,000 metro ang layo mula sa No. 3 na minahan sa desyerto na isla noong araw na iyon, at mayroon ding recording ng pamilya Hong. Habang nagsasalita, binuksan ni Tan Mao ang video sa kanyang mobile phone. Biglang naglaro ang figure ng ikatlong elder at ang ikapitong elder ng pamilya Hong sa desyerto na isla. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking ulap ng kabute ang bumangon mula sa desyerto na isla. Pagkatapos ay sinabi ni Tan Mao, Sir, ito ang footage na nakunan namin gamit ang satellite surveillance. Pagkatapos ay pinindot muli ni Tan Mao ang telepono, at biglang tumunog ang isang recording. Brother Haza, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Ang recording na ito ay eksaktong pag-uusap ni na Hong Xuanchen at Changgu ng Yinyu sect noong araw na iyon. Si Changgu ay nagbibigay ng payo kay Hong Xuanchen sa buong proseso. Sa huling recording, sinabi ni Hong Xuanchen sa kanyang dalawang anak na kidnapin si Sister Mei at pasabugan si Yang Yio. Narinig ng lahat ng naruroon ang video at ang pag-record. Si Hong Xuanchen ay sobrang putla. Alam niyang tapos na ang pamilya Hong. Ngunit iginiit pa rin niya, ito ay isang pamemiki at paninirang puri. Ano ang mapapatunayan ng isang video at isang recording lang? Ngumisi si Tan Mao, hayaan kang mamatay ng malinaw. May mga witness pa ako. Pagkatapos noon, sumulyap si Tan Mao at bumagsak sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Hong Xuanchen at sinabing, Ji Duoxing, sabihin sa pinuno ng pamilyang Hong ng ilang salita. Sa pagkakataong ito, natanggap ni Tan Mao ang utos ni Wunan na gamitin ang pulang insider para imbestigahan ang insidente ni Yang Yio, at gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan. At ang kakasigaw lang na, Ji Duoxing, ay ang codename ng pulang tauhan sa loob. Ang lahat ng mga pulang tagaloob ng Shenlongtan ay hindi kailanman magagamit o madaling malantad. Sa pagkakataong ito, para kay Yang Yian, gumamit si Tan Mao ng pulang insider, isang taong nagtatago sa pamilya Hong sa halos buong buhay niya, na may codename Ji Duoxing. Ang insider na si Ji Duoxing ng Shenlongtan ay bumalik sa team, lumapit ang matanda kay Tan Mao at sumaludo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Xuanchen at sa mga tao sa field at sinabing, marami akong ebidensya na ang pamilya Hong ay gumamit ng maiinit na sandata laban sa mga sinaunang mandirigma sa paglipas ng mga taon, at ang recording ay personal kung naitala. Habang nagkukwento si Ji Duoxing, nanlaki ang mga mata ni Hong Xuanchen, at natigilan ang mga miyembro ng pamilya Hong. Zhao Duoji, ikaw, ako, si Hong Xuanchen, ay naging mabait sa iyo, pulang-pula ang mga mata ni Hong Xuanchen. Hindi niya inaasahan na ang insider witness ni Tan Mao ay ang mayordomo ng kanyang pamilyang Hong sa halos buong buhay niya, si Zhao Duoji, ang punong mayordomo ng pamilyang Hong. Haha, totoo na mayordomo ako ng pamilya mong Hong, pero tao rin ako ng Shenlongran. Tumawa si Zhao Duoji. Anyway, ang pamilya Hong ay nakatakdang mapuksa ngayon, at natapos na niya ang kanyang misyon sa kanyang puso, at hindi siya natatakot na malantad. Ang mga tao mula sa mga pangunahing sekta sa eksena ay tumingin kay Zhao Duoji, ngunit lahat sila ay nabigla. Hindi sila nang ahas na maliitin ang Shenlongtan. Ang kasambahay ay isang mahalagang figure sa pamilya, o kahit isang pangunahing figure. Ngunit ang gayong tao ay talagang mula sa Shenlongtan. Hindi nila alam kung may mga taga Shenlongtan sa sarili nilang sekta o pamilya. Ang hitsura ni Zhao Duoji, kahit nasirain ni Yang Yian ang pamilya Hong ngayon, ang mga puwersa sa sinaunang martial arts world ay hindi makapagsabi ng totoo, dahil ang pamilya Hong ay gumamit ng maiinit na sandata upang harapin ang mga sinaunang martial artist, na isang bawal sa sinaunang martial arts world. Malamig na tiningnan ni Yang Yian si Hong Xuanchen at wala nang sinabi pa. Hiniling lang niya kay Tan Mao na maglabas ng ebidensya, hindi para kay Hong Xuanchen, kundi para sa mga tao sa sinaunang martial arts world. Pagkatapos ay sinampal niya ng palad si Hong Xuanchen. Hindi man lang sumigaw si Hong Xuanchen, at sinampal siya ni Yang Yian sa isang meat pie. Ano ang magagawa ng taong may likas na ikawalong antas? Kay Yang Yian ngayon, isa na lang siyang langgam.
Patayin. Sa mga anak ni Hong Xuanchen, iniwan lamang ni Yang Yiyo ang ikatlo at ikapitong anak ng pamilyang Hong. Ang dalawa ay sinampal ni Yang Yiyo at nabali ang kanilang mga buto. Nagsisigawan sila sa lupa. Hindi umimik si Yang Yiyo, ngunit isa-isang tinapakan sila, simula sa mga paa. Sa tuwing natatapakan niya ang mga ito, may nabali. Ito ay biglang naputol, hindi pa rin konektado sa mga buto. Para sa higit pa. Kaysa 10 minuto, ginawa ni Yang Yiyo ang isang bagay na ito, tinapakan ang mga tao, tinapakan ang mga katawan ng ikatlo at ikapitong anak ng pamilya Hong, dinudurog ang kanilang mga paa sa isang tumpok ng tinadtad na karne, at sa wakas ay ang dibdib. Gayunpaman, hindi sila namatay. Si Yang Yiyo ay sadyang hindi tumapak sa kanila hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling hakbang sa ulo. Bang! Isang mapurol na tunog na parang pagputok ng pakwan ang tumunog, na nagwakas sa buhay ng ikatlo at ikapitong anak ng pamilya Hong. Si Yang Yiyo ay hindi naghihiganti sa kanyang sarili, hindi galit na ginamit ng dalawa ang mga pampasabog para pasabugan siya, ngunit ang paghihiganti kay Sister May. Nakonsensya si Yang Yian kay Sister May. Siya ay namatay sa pagsabog dahil sa kanyang pagkakasangkot. Nabugbog siya sa huling sandali. Kaya tinapakan ni Yang Yian ang katawan ng dalawang salarin, ang ikatlo at ikapitong kapatid ng pamilya Hong, upang ipaghiganti si Sister May. Hindi ko pinatay si Bo Ren, pero namatay si Bo Ren dahil sa akin. Ito ay isang paglalarawan ng relasyon ni Yang Yian at Sister May. Sa ngayon, mahigit 50 katao sa pamilyang Hong na may dark power o mas mataas ang na-wipe out. Pagkatapos noon, tinanggal ang pamilya Hong sa sinaunang martial arts world. Pagkatapos ay pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng mga taong inuman at dahan-daang sinabi, "Sino si Changgu?" Kabanata 452, hayaan ang palayaw ni Yang Fengmo na maging karapat-dapat. Ang mga tao mula sa Yinyu sect ay natangay ng mga mata ni Yang Yiyo, at lahat sila ay umiwas, at sa wakas ay tumambad kay Changgu na nagtatago sa karamihan. Sa oras na ito, walang sinuman mula sa tatlong sekta ang nang-ahas na tumingin kay Yang Yiyo. Ngayon lang, natapakan ni Yang Yiyo ang ikatlo at ikapitong kapatid ng pamilya Hong. Ang mga hiyawan at tunog ng mga belang buto ay nagpang-inig sa kanilang mga puso. Lalo na ang tunog ng huling sipa na pumutok sa ulo, na naging dahilan upang ituring ng mga tao mula sa tatlong sekta si Yang Yiyo bilang isang demonyo. Si Changguo ay isa-isang iniwasan ng kanyang mga kapwa-disipulo at tumambad sa paningin ni Yang Yiyo. Galit na galit siya na gusto niyang sampin, ang bobo ng kasamahan mo. Gayunpaman, para sa lahat mula sa Yinyu sect sa oras na ito, sino ang nang-ahas na harapin si Yang Fengmo? Mas mabuting mamatay kaysa mamatay. Tama rin ang paglalantad kay Changgu. Ilang tao sa mundo ang hindi natatakot sa kamatayan. Marahil mayroon, ngunit hindi ang mga tao mula sa Yinyu sect. Mula sa paglantad nila kay Changgu, makikita na wala sa mga taong ito ang hindi natatakot sa kamatayan. Nakaharap sa malakot-silyo ng mga mata ni Yang Yiyo, pinilit ni Haza ang sarili na manatiling kalmado, nakahanap ng maraming dahilan at mga salita sa kanyang isipan, at magsasalita na sana. Gayunpaman, nagsalita si Yang Yiyo sa harap niya at sinabing, bibigyan kita ng 2 paraan para mamatay. Maghahanda muna ako ng granada na ilalagay mo sa bibig mo at ikaw na mismo ang maghugot ng singsing. Pangalawa, ako mismo ang gagawa. Alin ang pipiliin mo? Sinabi ni Yang Yiyo kay Tan Mao, hanapan mo ako ng 2 granada. Ang Shenlongtan ay isang organisasyong pinamamahalaan ng gobyerno. Ang sinaunang martial arts world ay may panuntunan na nagbabawal sa paggamit ng maiinit na armas, ngunit alam ni Yang Yiyo na ang panuntunang ito ay hindi wasto para sa Shenlongtan dahil ang Shenlongtan ay isang organisasyong pinamamahalaan ng gobyerno. Matagal na itong alam ni Yang Yiyo. Ito ang dahilan din kung bakit ang Shenlongtan, bagamat hindi maihahambing ang lakas nito sa mga sinaunang sekta, ay umiiral pa rin at maaaring magkaroon ng pantay na pag-uusap sa mga sinaunang sekta, dahil ang paggamit ng maiinit na sandata ay pribilehiyo ng Shenlongtan. Kahit na ang isang kabalyero ay lumabag sa pagbabawal sa pamamagitan ng martial arts, dapat niyang sundin ng bansa at hindi maaaring makapinsala sa kanila. Hanggat hindi ito labis, ang mga sinaunang martial artist ay kahanga-hanga at hindi makikialam si Shenlongtan. Ngunit sa sandaling mahawakan ng ilalim na linya, mayroong isang malaking bilang ng mga maiinit na armas na naghihintay. Ito ang tunay na kahanga-hangang Shenlongtan. Palaging nasa kamay ng gobyerno ang maiinit na armas. Sir, sandali, tumalikod si Tan Mao at umalis. Granada lang yun, nasa kotse niya. Tumanggo si Yang Yiyo at pinaikit ang kanyang mga mata, nakatingin kay Changgu. Ang ideya ng tunay na bagay ay si Changgu na nag-isip nito para sa pamilyang Hong, at siya ang tunay na utak. Kung hindi niya muna ipinadala ang mga pampasabog sa Hong Xuanchen, hindi sana namatay si Sister May. Kaya kinailangan ni Yang Yiyo na pagsilbihan si Changgu sa parehong paraan. Natarante si Changgu, tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, Yang Fengmo, huwag kang masyadong mayabang. Pinatay mo muna ang Earth Core ancestor ng aking Yinyu sect,
at natural lang sa akin na maghiganti sa iyo. Tsaka hindi naman ako ang nagpasabog sa iyo kaya walang kinalaman sa akin. Hehe, ngumisi si Yang Yiyo, at sa sumunod na segundo ay humakbang siya pasulong at nasa harap na siya ni Changgu. Papa. Walang dagdag na salita, itinaas niya ang kamay at sunod-sunod na sampal. Nagkaroon ng isang malakas na kalusko sa field. Pagkatapos ng ilang paghinga ng sampal at 50 o 60 beses, tumigil si Yang Yiyo. Ang isang stream ng tunay na enerhiya ay agad ding pumasok sa katawan ni Changgu, ganap na tinataka ng kanyang paglilinang. Hindi nag-react si Changgu sa kidlat na pag-atake ni Yang Yiyo. Matapos ang 12 ng sampal, natanggal ang mga ngipin ni Changgu at ang kanyang mukha ay parang ulo ng baboy. Sa oras na ito, lumapit si Tan Mao kay Yang Yiyo na may 2 granada sa kanyang mga kamay. Sir, buti, tumalikod ka. Inilabas ni Yang Yiyo ang 2 granada at itinutok ang isa sa bibig ni Haza. Pagkatapos ay kinalas niya ang bracelet ng pangalawa at ipinadausdo sa kwelyo ni Haza. Agad niyang sinipa si Haza sa ibabang bahagi ng tiyan na parang kidlat, at sinipa si Haza, na takot, lumipad pataas. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 3 segundo. Nang lumipad palabas ng 8 o 9 na metro ang katawan ni Haza, sumabog ang granada. Bang! Isang nakakagulat na tunog ang narinig. Ang langit ay puno ng ambon ng dugo, at ang katawan ni Haza ay diretsyong hinaipan. Nakita ng lahat ang uhaw sa dugo at sumasabog na bahagi ni Yang Yiyo. Nagulat at namutla ang lahat sa 3 sekta. Wala silang kapangyarihan na lumaban kay Yang Yiyo at sa kanyang mga tao. Hindi nila alam kung paano sila haharapin nitong baliw na si Yang. Matapos mamatay si Haza, bumantong hininga si Yang Yiyo ng maputik na hangin, tumingin sa langit at sinabi sa sarili, Sister May, na ipaghiganti na ang iyong paghihiganti. Naway magpahinga ka sa kapayapaan sa ibang mundo. May natitira pang mga tao mula sa 3 sekta sa bukid, Shenzong, Qingcheng, at Yinyuman. Sinasamantala ng mga taong ito ang pagkakataong makakuha ng isang bagay ng libre. Alam ni Yang Yiyo na wala sa kanila ang mabuting tao. Ang pagpatay ng isang tao ay pagpatay, ang pagpatay ng daan-daan o 10,000 tao ay pagpatay din. Ang pagiging mabait sa kaaway ay nangangahulugan ng pagiging irresponsible sa iyong sarili. Matapos maranasan ang anino ng kamatayan sa pagkakataong ito, naunawaan ni Yang Yiyo ang isang katotohanan. Ang pagpatay sa mga tao ay para protektahan ang iyong sarili, syempre, lahat ng mga kaaway. Kung tuwirang inatake niya ang pamilya Hong at winasak sila bago ang oras na ito, hindi sana namatay si Sister May, at hindi siya masabugan ng 1 toneladang pampasabog. Yinyuman, Shenzong, at Qingcheng, ang 3 sekta na ito ay may sama ng loob sa kanya. Hayaan mo sila. Magkakaroon ba siya ng mas kaunting mga kasalanan ng pagpatay? Hindi, sapat na ang magdusa ng 1 beses. Lumingon si Yang Yiyan at pinaikit ang kanyang mga mata sa mga tao mula sa Yinyu sect at sa 3 sekta at sinabing dahan-dahan, bibigyan din kita ng 2 pagpipilian. Una, iwanan ang iyong paglilinang at lumabas. Pangalawa, papatayin kita at hahayaan kitang mamatay. Sinabi ito ni Yang Yiyan na may layuning pumatay. Nang marinig ng mga tao mula sa 3 sekta ang mga salita ni Yang Yiyan, lahat sila ay nagulat at nanginginig. Iwanan ang iyong paglilinang. Ito ay mas malupit sa isang sinaunang mandirigma kaysa sa pagpatay sa kanya. Sa 3 sekta, ang 3 elder ng Yinyu sect ay nasa ika-8 antas ng Siantian. Ang matanda sa ika-8 antas ng Siantian ay nagsabi sa isang malalim na boses, gusto bang patayin tayong lahat ni Yang Fengmo? Kaming Yinyu sect ay nandito lang bilang mga bisita ng pamilya Hong. Ano ang kinalaman ng negosyo mo sa pamilyang Hong sa amin? Oo, Yang Feng, Kadawis Tiang, kami mula sa Qingcheng ay narito para magnegosyo sa Financial City. Ang pamilya Hong ay nagpumilit na imbitahan kami bilang mga bisita. Wala kaming relasyon sa pamilyang Hong. At saka, kabilang kami sa iisang Jiu Show. Nagkaroon kayo ni Qingcheng ng ilang hindi pagkakaunawaan noon, ngunit ang mga iyon ay nakaraan na. Hindi ba't hindi ito itinuloy ni Qingcheng? Sana ay palayain ni fellow Dawis Tiang si Qingcheng. Nagsalita kaagad si Muhan Shan ng Qingcheng. Ang kanyang mukha ay kasing kapal ng isang pader ng lungsod, at wala siyang moral na integridad. Hanggat hindi ito ituloy ni Yang Yiyo, maaari niyang pag-usapan ito mamaya pagkatapos ng hadlang ngayon. Ako, ang aming Shenzong, ay nandito rin bilang mga bisita ng pamilyang Hong. Nauutol din ang isang ika-7 antas na Siantian mula sa Shenzong. Pagkamatay ni Ding Dapeng, na namuno sa kanila, ang taong ito ang may pinakamataas na cultivation sa mga tao sa Shenzong. Ngunit bago siya matapos magsalita, humagalpak ng tawa si Yang Yiyo at pinutol siya. Hahaha. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil sa pagtawa si Yang Yiyo, na may ngiti, ngunit sa kaibuturan ng yelo, sinabi niya, anong bisita? Tinatawag mo pa rin ang iyong sarili na isang sinaunang sekta. Ikaw ay isang grupo lamang ng mga mapagkunwari, mga bisita.
Mga panauhin at sundan ng pamilyang Hong para patayin ang aking mga taong Yunmen, patayin ang aking mga babae. Patayin ang aking mga kamag-anak at kaibigan. Kung hindi ako samipot ngayon, hahayaan mo ba ang mga kamag-anak at kaibigan ko sa likod ko? Ang huling pangungusap, iwanan ang iyong pagtatanim at iligtas ang iyong buhay, kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Napaungal si Yang Yiu sa malamig na boses. Ikaw Yang Feng Mo ay nakatadhana na pumatay sa amin, kaya bakit hindi lumaban, pumatay? Ang matandang lalaki pa rin sa tuktok ng ikawalong antas ng Yinyu sect ang nagsalita. Alam niyang hindi sila pababayaan ni Yang Yiu. Sa halip na talikuran ang kanyang paglilinang, mas mabuting lumaban hanggang kamatayan. Kaagad, ang mga tao ng Yinyu sect ay sumugod kay Yang Yiu. Si Mo Hanshan mula sa Qingcheng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang kanyang kamay upang hayaang sumunod ang mga tao sa kanyang likuran at sumugod kay Yang Yiu. Gayunpaman, higit sa kalahati ng mga tao sa panig ng Qingcheng ay hindi gumagalaw, at ang mga tao mula sa Shenzong ay hindi rin gumalaw. Inakala ng mga hindi gumawa ng aksyon na mabubuhay pa sila sa pamamagitan ng pagsuko sa kanilang paglilinang, ngunit sila ay malalagay sa alanganin kung sila ay lumaban kay Yang Yiu. Hindi mo ba nakita na ang matandang lalaki ng pamilya Hong, na nasa ikasyam na antas ng likas na kaharian, ay pinatay din ni Yang Yiu sa ilang segundo? Kung nagmamadali sila, ito ay pagpapakamatay. Kikilos na sana si Chen Ju at ang iba pa, ngunit pinigilan ni Yang Yiu, na nagsasabing, huwag mong gawin. Ngayon, gagawin kong karapat-dapat ang palayaw na Yang Feng Mo sa pangalan nito. Bilang. Nang matapos magsalita si Yang Yiu, kumislap ang pilak na liwanag ng Dragon Slaying Sword habang iniunat niya ang kanyang kamay. Sa pagharap sa likas na ikawalong antas ng mga tao mula sa Yinyu sect at Qingcheng na paparating upang patayin siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig. Umungol siya at ibinato ang kanyang espada. Para sa ilang sandali, nakita lang ng lahat ang enerhiya ng pilak na espada sa field. Habang hinuhugot ni Yang Yiu ang kanyang espada na parang multo, palaging may mga taong sumisigaw at nahuhulog sa lupa. Sa wala pang 10 paghinga, pinatay ni Yang Yiu ang lahat ng taong sumugod. Pagkatapos ay tumingin siya sa 11 siyantian mula sa Shenzong at Qingcheng na hindi kumilos at sinabing, ano ang pipiliin mo? Bang, Puff, hinampos ng palad ng siyantian level 7 na sinaunang mandirigma mula sa Shenzong ang kanyang dantian, at ang kanyang cultivation ay agad na nawala, at siya ay naging isang ordinaryong tao mula noon. Ang iba sa kanila ay sunod-sunod na humagulgol, at isa-isang winasak ang kanilang dantian. Mawala. Dahil sinabi ni Yang Yiu na hahayaan niya sila kung sisirain nila ang kanilang cultivation, posible pa rin ito. Pagkaalis ng mga taong ito, lumakad si Chen Ju at may pag-aalalang sinabi, Grandmaster, kung hahayaan mong umalis ang mga taong ito, hindi ba lalalim ang galit ng mga sekta sa likod nila sa iyo? Haha, kung papatayin natin sila, hindi ba malalaman ng mga sekta sa likod nila? Kung pananatilihin natin ang mga taong ito, ang aking palayaw na Yang Feng Mo ay maaaring maging mas nakakagulat. Tumingin si Yang Yiu sa langit at mahinang nagsalita. Grandmaster, mayroon kang magandang ideya. Biniro siya ni Chen Ju, ngunit bumubulong siya sa kanyang puso, pinalala mo ang puot. Kabanata 453 Pagbibigay gantimpala ayon sa Merito. Ang manor ng pamilyang Hong ay naiwan na may mga bangkay sa buong lupa, at ang amoy ng dugo ay napakalaki. Sinabi ni Yang Yiu kay Feng Tianya, Old Feng, alisin mo ang lahat ng magic weapon. Huwag palampasin ang mga likas na kristal. Hanapin ang pamilya Hong. Okay, sir. Ngumisi si Feng Tianya at sinabing, napakasaya. Sa pagkakataong ito, alam niyang suswertehin siya. Pumunta siya para tulungan si Zhao Nan na makahanap ng problema sa pamilya Hong dahil lang sa pangako niya kay Yang Yiu, at may intensyon din siyang mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuhay si Yang Yiu. Bilang isang matandang lalaki sa mundo, alam ni Feng Tianya na mula ngayon, talagang tatanggapin siya ni Yang Yiu at Yunmen. Pagkatapos ay sinabi ni Feng Tianya kay Yang Yiu, siya nga pala, Ginoo, ang tatlong ito ay aking matatandang kapatid, at lahat sila ay handang sumama sa Yunmen. Okay, maligayang pagdating, nagsumikap ka sa pagkakataong ito. May magandang impresyon si Yang Yiu sa tatlong tao na sumunod kay Feng Tianya. Nagawa nilang sundan si Feng Tianya para ipaglaban ang pagkakaibigan. Pinahahalagahan ng gayong mga tao ang pagkakaibigan at katapatan, at sila ang pinaka-maaasahan. You're welcome, sir. Ang tatlong tao ay naikuyom ang kanilang mga kamao kay Yang Yiu. Tawagin mo akong Sect Master. Oo, Sect Master. Haha, title pa lang, hindi mahalaga kung ano ang tawag mo sa akin, lahat tayo mula ngayon ay pamilya na. Ang mga salitang, pamilya, ni Yang Yiu ay nagpasaya sa tatlong tao sa paligid ni Feng Tianya. Walang alinlangan na sinakop sila ni Yang Yiu mula sa loob palabas, at ngayon ay nakakausap na niya ang mga ito nang walang anumang hangin, na nagpaginhawa sa tatlong tao. Naisip ng lahat sa kanilang sarili na tila tama si Feng Tianya, iba talaga si Yang Yiu,
at ang pagpasok sa Yunmen ay isang paraan palabas. Habang sila ay nag-uusap, ilang tao na hindi pa nakipag-away kay Feng Tianya ay lumapit at nakangiting nagsabi kay Feng Tianya, Brother Tianya, kung gusto mong linisin ang larangan ng digmaan, ipaubaya mo ito sa amin. Nakatanggap din kami ng mga table tasks mula sa Yunmen, kaya miyembro din kami ng Yunmen, tama ba? Feng Tianya. Tumingin sa kanila at ngumuso, I don't dare to accept it. Kaya ni Feng ang mga bagay na ito, at hindi ko kailangan ng tulong mo. Tumalikod sila sa kanila. Sa pinakakritikal na sandali at hindi nakipag-away sa kanila. Ngayon ay nakita nila si Yang Yiyo na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ngunit dumating upang sumali sa kasiyahan. Ang mga taong ito ay snob. Ilang araw na ang nakalipas, dinala ni Feng Tianya ang elixir na ibinigay ni Yang Yiyo para mag-recruit ng mga independent cultivator para sa Yunmen. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring makakuha ng isang elixir. Ang mga taong ito ay tinanggap ang lahat ng elixir. Sa pangalan, sinabi ni Feng Tianya na sila ay mula sa Yunmen. Ngunit ngayon, hindi nagustuhan ni Feng Tianya ang mga ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sumimangot si Yang Yiyo at sinabing, ano ang problema ni Lao Feng? Medyo napahiya si Feng Tianya, ngunit sinabi pa rin niya kay Yang Yiyo ang totoo. Tiningnan sila ni Yang Yiyan, pinaikit ang kanyang mga mata at nginisyan, dahil binigyan ka ni Lao Feng ng mga table tasks, kalimutan mo na ito. Hindi kailangan ng aking Yunmen ang mga tabletang iyon, ngunit ang pinakaayaw ko, si Yang Yiyan, sa aking buhay ay ang mga taong nabigong makapaghatid sa kritikal na sandali at kumikilos na parang mga bakod na naninirahan pagkatapos ng katotohanan. Huwag mong sabihin na ikaw ay nasa ika-5 antas ng likas na paglilinang, kahit na ikaw ay nasa ika-9 na antas ng likas na pagiging perpekto, ang aking Yunmen ay hindi nangangailangan ng basura tulad mo. Lumabas ka. Maraming tao ang namula sa sinabi ni Yang Yiyan, lalo na ang huling salitang, lumabas, na agad silang natakot. Nakatayo sila at malinaw na nakikita ng pinatay ni Yang Yiyan ang mga tao noon, at natatakot silang magalit kay Yang Fengmo, kaya isa-isa silang tumakbo palayo. What the hell? Sa pagtingin sa ilang taong tumatakas, sinabi ni Yang Yiyan sa kanyang sarili, kailangan ng Yunmen ang mga tao sa likas na antas, ngunit hindi lahat ay magagawa ito. Sa puso ni Yang Yiyan, ang karakter ang mauna, at ang hinaharap na Yunmen ay tiyak na magkakaisa at palakaibigan. Hindi niya kailangan ng mga makasariling bakod. Pagkatapos ay ngumiti si Feng Tianya kay Yang Yiyo at kinuha ang mga tao upang linisin ang larangan ng digmaan. Lumakad si Yang Yiyo kay Tan Mao at sinabing, Tan Mao, may utang na loob ako sa iyo sa pagkakataong ito. By the way, okay lang ba na linisin mo ang kalalabasan dito? Huwag kang mag-alala, sir, ako na ang bahala dito. Hindi ako masyadong nakatulong. Kung gusto mong pasalamatan ng isang tao, pasalamatan ang aming Tan Master Wunan. Kung hindi siya nag-utos na imbestigahan ang iyong mga pangyayari sa lahat ng oras sa oras na ito at ginamit ang pulang tagaloob na si Zhao Duoji, wala kaming ebidensya. Sir, ingatan mo itong ebidensya. Kung may mga sinaunang sekta na ginagamit ang pagpuksa sa sekta bilang dahilan, ito ang ebidensya. Iniabot ni Tan Mao ang isang dokumento at isang video phone kay Yang Yiyo habang nagsasalita. Sige, pagkatapos ay magpapalim muna kami. Kapag dumating ka sa mainland sa hinaharap, tandaan na pumunta sa Yunmen para hanapin ako. Palim. Ang resulta ay iniwan kay Tan Mao upang harapin, at umalis si Yang Yiyo at ang lahat. Sa orihinal, babalik sila sa bahay ni Yuan Jinfeng, ngunit dahil sa walang puwang para sa napakaraming tao, naghanda silang mag-book ng hotel. Hinggil dito, direktang iwinagayway ni Chenju ang kanyang kamay at sinabing, pupunta ako sa hotel sa ilalim ng industriya ng udang. Hindi tumanggi si Yang Yiyan. Nakalimutan niya na ang bawat isa sa 8 pangunahing sekta sa Jiushou ay may konsorsyum sa sekular na mundo. Hindi nakakagulat na ang udang ay may industriya ng hotel sa Financial City. Direktang lumipat ang grupo sa hotel sa ilalim ng industriya ng udang, isang 5-star hotel. Personal silang pinasaya ng kinauukulan at iniwan ang 2 palapag ng mga guest room. Pagkatapos ay hiniram ni Yang Yiyan ang conference room ng hotel para pasalamatan ang lahat. Bagaman nawasak ang pamilya Hong sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga tao ng 3 sekta ay pinatay at inalis, at halos 100 tao ang nawasak sa kabuuan. Ngunit higit sa kalahati ng mga anak ng pamilyang Duanmo ang namatay at nasugatan, pangunahin ang mga anak ng pamilyang Duanmo, na ang paglilinang ay masyadong mahina, at karamihan sa kanila ay dark energy, at ang dark energy ay parang isang itlog na tumatama sa bato laban sa katutubo. Kaya labis na naawa si Yang Yiyan sa kanyang lolo na si Duanmo Xingtian. Nilinis ni Feng Tiancliff ang larangan ng digmaan at ibinaba ang bodega ng pamilyang Hong. Napakaganda ng ani. 60-70 espiritual na kasangkapan ang nakuha, at mayroong mahigit 500 espiritual na gamot sa kabuuan. Ang mas mababang antas ng espiritual na kamalayan ay naghanap ng higit sa 600 na masasabing isang masaganang ani.
Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso na ang pagpatay at pagnanakaw ay talagang isang shortcut sa pagyaman, at handa rin siyang magbigay ng gantimpala ayon sa merito. Sa mga tagumpay na ito, hinayaan ni Yang Yiyo ang kanyang lolo na si Duanmo Xingtian na magkaroon ng prioridad na pumili, bilang kabayaran sa pamilya Duanmo. Si Duanmo Xingtian ay hindi magalang sa kanyang apo at pumili ng 20 espiritual na sandata. Mayroong 5 nangungunang espiritual na sandata sa kabuuan, at pinili ni Duanmo Xingtian ang 3 sa kanila. Duanmo Xingtian. Tumangging tumanggap ng mga espiritual na bato at espiritual na mga gamot, ngunit binigyan pa rin ni Yang Yiyo ang pamilya Duanmo ng 200 espiritual na bato. Tungkol naman sa mga espiritual na gamot, hindi niya pinilit na inumin ang mga ito, ngunit personal niyang ipinangako na pinuhin ang 3 furnace ng elixir at ipapadala ito sa pamilya Duanmo. Pagkatapos ay si Wudang na. Ipinahayag ni Yang Yiyo ang kanyang pasasalamat kina Chenju, Mingju at Chen Fengzi, at hiniling sa kanila na pumili ng mga espiritual na sandata, espiritual na gamot at espiritual na mga bato. Gayunpaman, pagkatapos na magtinginan si Chenju at ang dalawa pa, tumayo si Chen Fengzi at sinabing, Guro, kahit na humihina ang Wudang ngayon, wala pa rin tayong pagkukulang sa mga bagay na ito, kaya hindi namin gusto ang mga ito. Ngunit, kung sumasang-ayon ka, mayroon kaming isang mapagpakumbabang kahilingan, at umaasa kaming maaari kang sumang-ayon dito. Kami ay lubos na magpapasalamat. Si Yang Yiyo ay nakaramdam ng saya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na nakatulong si Wudang sa pagkakataong ito. Natawa siya at sinabing, dahil master ang tawag ninyo sa akin, walang dapat ikahiya. Sabihin mo lang, hanggat kaya ko, hindi talaga ako tatanggi. Si Chen Fengzi at ang dalawa pa ay natuwa nang marinig nila ito. Sina Chenju at Mingju ay commendat kay Chen Fengzi, sinenyasan siyang magpatuloy. Grandmaster, sasabihin ko kaagad sa iyo, bahagyang namula si Chen Fengzi at nagpatuloy, ganito. Noong nakaraan, ang aking alagad na si Yuan Shaolei, ang bastard na iyon, ay talagang nagtanim ng isang uri ng apoy, na medyo malakas. Nais din naming pag-aralan ito, ngunit si Shaolei, ang bastos na iyon, ay tumanggi na sabihin sa amin. Sa huli, sinabi niya. Na itinuro sa kanya ni Grandmaster noong nagpunta siya sa Wudang noong nakaraang pagkakataon. Pagkatapos sabihin ito, hindi na nagsalita pa si Chen Fengzi, ngunit naunawaan ni Yang Yiyo na gustong matutunan ni Chen Fengzi, Chenju, Mingju at iba pa ang fire separation art. Ngumiti si Yang Yiyo, iniunat ang kanyang palad, at biglang lumitaw ang isang madilaw na kayumangging apoy sa kanyang palad. Ngumiti siya at sinabi, ito ba ang uri ng apoy na sinasabi mo? Oo, iyon ang uri ng siga. Paulit-ulit na tumanggaw si Chen Fengzi at ang dalawa pa. Okay, pumayag ako. Bumalik ka para hanapin si Yuan Shaolei at sabihin sa kanya na pinapayagan ko siyang magturo ng fire separation art sa lahat ng tao sa Wudang. Si Yang Yiyo ay lubos na nasiyahan sa pagganap ni Wudang sa pagkakataong ito, at sumang-ayon sa kanilang kahilingan kaagad. Salamat, Guro. Salamat, Master. Si Chen Fengzi at ang dalawa pa ay tuwang-tuwa. Sa mahiwagang kapangyarihan ng apoy na ito, kikita si Wudang ng malaking pera sa pamamagitan ng pagsuporta kay Jiaonan at Yunmen sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, medyo namumula ang mga mata ni Duanmo Xingtian. Ngayon ay unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang apo ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Agad niyang sinabi tulad ng isang matandang bata, magandang apo, kung mayroon kang magagandang bagay, mangyaring mag-iwan ng bahagi para sa akin, ang iyong lolo. Tumingin si Yang Yiyo sa kanyang lolo na may makapal na mukha, ngunit mukhang nahihiya siya. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kasiyahan. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng blankong jade slip mula sa Chenkun pot. Pagkatapos ay kinuha niya ang blankong jade slip sa kanyang kamay at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang minuto, iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi, Lolo, isa kang congenital strongman. Pagkatapos mong bumalik, gamitin ang iyong mental na kapangyarihan upang suriin ang bagay na ito. Napakaseryoso ni Yang Yiyo nang sabihin niya ito. Mataimtim itong kinuha ni Duanmo Xingtian at gustong itanong kung ano ang bagay na ito. Wala pa siyang nakitang jade slip. Sa sandaling ito, ang boses ni Yang Yiyo ay direktang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, Lolo, ito ay isang jade slip, isang aklat na naitala na may espiritual na kapangyarihan. Ang mga bagay na iniwan ko dito ay tiyak na gagawing kasing lakas ng pamilya Duanmo ang mga sinaunang sekta sa loob ng 60 taon. Tandaan na huwag hayaan ang mga tagalabas na magsanay nito, at huwag ipakita ito sa iba ng madali. Nagulat si Duanmo Xingtian, at inalis ang jade slip ng walang ekspresyon. Pagkatapos, sina Yang Yiyo at Feng Tian niya ay nag-chat para sa ilang higit pang mga salita, at sa wakas ay nakumpleto ang isang gantimpala batay sa merito. Sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita si Lu Zuoxi, na nakaupo sa gilid. Hindi niya maiwasang magtanong ng tanong na gustong malaman ng lahat. Sir, saan po kayo nagpunta kanina?
Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ito, at ang eksena pagkatapos ng pagsabog ng minahan sa desyerto na isla ay lumitaw sa kanyang isipan. Kabanata 454, iniligtas ng Chen Kunpot ang espiritu ng espada at nagsumite. Ang tanong ni Lu Zuoxie, saan pumunta si Yang Yiyan? Nag-flash sa isip ni Yang Yiyan ang eksena sa minahan noong araw na iyon. Sa oras na iyon, nakita niya ang katawan ni Sister May na nagkapira-piraso, at siya mismo ay ganap na nawala ng malay. Gayunpaman, nang muli siyang magising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na kapaligiran. Sa espasyo ng Chen Kunpot. At nakahiga sa bukal na nagbubunga ng tubig ng buhay, walang patak ng tubig ng buhay sa esmeralda na bato ng buhay. Logically, dapat mayroong 3 patak. Ngunit nalaman ni Yang Yiyan na walang ni isang patak dito. Gayunpaman, mayroong isang bagay na naiiba. Ang batong pangbuhay ay kumikislap tuwing 3 paghinga, napaka-regular. Pagkatapos ng dahan-daang pagkislap ng halos kalahating oras, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyan, at nakita niya ang 6 na patak ng tubig ng buhay na lumabas sa bato ng buhay ng sabay-sabay mula sa manipis na hangin, 2 beses na mas marami kaysa dati. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mas mahiwagang eksena. 6 na patak ng tubig ng buhay, na parang may buhay, lumutang mula sa buhay na bato, o bumangon na parang may kumokontrol dito nang hindi nakikita, at lumipad papunta sa kanya. 2 patak bawat isa mula sa gitna ng mga kilay, ang puso, at ang yangguan, ay agad na pumasok sa katawan. Pagkatapos ay gumawa si Yang Yiyo ng isa pang malaking pagtuklas. Nalaman niya na pagkatapos ng 6 na patak ng tubig ng buhay na pumasok sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay nagsimulang makaramdam ng pangangilig at manhid, na tunay na totoo. Sa wakas ay kinumpirma ni Yang Yiyo na sa pagkakataong ito ay direktang pinasok niya ang Chen Kunpot gamit ang kanyang pisikal na katawan. Ito ay isang malaking pagbabago. Noong nakaraan, tanging ang espiritual na kamalayan o mental na kamalayan lamang ang maaaring makapasok sa espasyo ng Chen Kunpot, at ang kanyang sariling tunay na katawan ay hindi makapasok. Ngunit ngayon, ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay nagsabi sa kanya na ang kanyang pisikal na katawan ay talagang pumasok sa espasyo ng Chen Kunpot. Pero ngayon ay nasa Chen Kunpot space talaga siya. Ito ay isang malaking pagbabago. Para kay Yang Yiyo, ang tunay na katawan ay maaaring pumasok sa Chen Kunpot, na nangangahulugan ng dagdag na buhay. Dahan-dahan niyang naunawaan na sa pagtatapos ng pagsabog, kapag nawalan siya ng malay, dapat ay ang Chen Kunpot na nagpoprotekta sa may-ari, na aktibong sumisipsip sa kanya sa espasyo ng Chen Kun. Maraming impormasyon ang lumitaw. Una sa lahat, malinaw na ang Chen Kunpot ay may espiritu, ngunit sa kasamaang palad, si Yang Yiyan ay hindi pa nakakaramdam o nakakausap sa espiritu ng Chen Kunpot sa ngayon, at ang espiritu ng Chen Kunpot ay maaari lamang makipag-ugnayan sa kanya ng unilaterally. Ipinapakita rin ito na ang diwa ng Chen Kunpot ay misteryoso at malalim. Ang espiritu ng Chen Kunpot ay kikilos lamang kapag ito ay nasa panganib. Mula sa puntong ito, ang Chen Kunpot ay maaaring may parehong bono sa kanyang buhay. Katulad ni Master Yun Changxi at sa kanyang sarili, ang relasyon sa pagitan ng Chen Kunpot at sa kanya ay maaaring katulad din ni Master Yun Changxi. Siyempre, ang mga ito ay sariling hula ni Yang Yiyan, ngunit ang mga ito ay hindi malayo. Sa madaling salita, ito ay isang magandang bagay. Bilang karagdagan, ang obserbasyon ni Yang Yiyan sa mga pagbabago sa Chen Kunpot ay palaging ang pag-upgrade sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng langit at lupa. Sa unang 2 pag-upgrade, magiging mas malaki ang espasyo ng Chen Kunpot. Huling beses lang noong pumunta siya sa Yangtze River para hanapin ang sirena na si Zia Lu, sa lugar na iyon na katulad ng Crystal Palace, nakatagpo siya ng berdeng kaluluwa ng dragon. Ang berdeng kaluluwa ng dragon na lumabas mula sa kaliskis ng dragon ay sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan. Pagkatapos ay kumilos si Master Yun Changxi at nilamon ang kaluluwa ng berdeng dragon. Malinaw na naalala niya ang oras na iyon. Sinabi ng Master na nilunok niya ang isang maliit na bahagi ng Asher Dragon Soul at nabawi ang ilan sa kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit higit pa sa kapangyarihan ng Asher Dragon Soul ang naabsorb ng Chen Kunpot. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Yang Yiyo ay walang nakitang anumang pagbabago sa Chen Kunpot, at kahit na ang pinakapangunahing espasyo ng Chen Kunpot ay hindi lumaki. Palaging naguguluhan si Yang Yiyo para dito. Sinasabing ang pag-upgrade ng Chen Kunpot ay maaaring para palawakin ang espasyo o magkaroon ng kayamanan tulad ng tubig ng buhay, ngunit ang Chen Kunpot na sumisipsip sa karamihan ng Asher Dragon Soul, si Yang Yiyo ay walang nakitang pagbabago sa oras na iyon. Ako ay palaging tuliro, at ngayon siya ay medyo malinaw. Ang pagbabago ng pag-absorb ng kapangyarihan ng Asher Dragon Soul ay na maaari mong hayaan ang iyong tunay na katawan na makapasok sa Chen Kunpot. Kaya lang hindi ito nagpakita noon o hindi niya mismo nahanap. Sa pagkakataong ito, nang mangyari ang pagsabog sa minahan, hinihigop siya ng Chen Kunpot, ang may-ari, sa espasyo ng Chen Kunpot noong siya ay nasa panganib. Sayang naman at medyo nagalit, bakit hindi nailigtas ng Chen Kunpot si Sister May? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito mamaya, gumaan ang loob ni Yang Yiyan.
Iniligtas lang siya ng Chen Kunpot noong malapit na siyang mamatay, hindi pa banggitin si Sister May, isang tagalabas. O kaya'y hindi kasama ng Chen Kunpot ang mga tagalabas sa pagpasok sa espasyo ng Chen Kunpot. Pagkatapos ng lahat, ang Chen Kunpot ay mahiwaga. Nanghihinayang man o hindi, kailangan pa ring pasalamatan ni Yang Yian ang Chen Kunpot sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nang magising siya, nakababad siya sa tagsibol, hindi makagalaw, may mga galos sa buong katawan. Ang kanyang katawan ay nagmistulang lupang matagal ng tuyo, puno ng mga bitik na parang sapot ng gagamba. Ang buong katawan ay natatakpan ng mga sugat, nakakilakilabot. Sa kabutihang palad, nang lumitaw ang 6 na patak ng tubig ng buhay, pumasok ang mga ito sa kanyang katawan at nagsimulang ayusin ang kanyang katawan. Sa makati at pangangilig, bagamat hindi makagalaw ang katawan ni Yang Yian, talagang naramdaman niyang mabilis na gumagaling ang mga function ng kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, ang 6 na patak ng tubig ng buhay ay parang mga manggagawang nag-aayos ng isang gusali, nagkukumpuni at nagpapalit ng kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang mas nakakamangha ay naramdaman ni Yang Yian na pagkatapos ng tubig ng buhay ay tila tumaas sa 6 na patak ng sabay-sabay, mayroon din itong pagbabago sa husay, na naging mas kamangha-mangha kaysa dati. Una sa lahat, ang kapangyarihan ng pag-aayos ng katawan ay naging mas mabilis, at ang sigla ay nadagdagan ng hindi kilalang halaga. Sa unti-unting pag-aayos, gumaling ang katawan ni Yang Yian, at pagkatapos ay naramdaman niyang lumalakas ang kanyang katawan. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, sinubukan niyang paandarin ang Chen Kunpot Body Tempering Technique. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng pagkabigla sa buong katawan. Sa ilalim ng operasyon ng Chen Kunpot Body Tempering Technique, bigla siyang nakapasok sa ikatlong antas ng pisikal na katawan na si Vajra. Ito ay nagpasaya kay Yang Yian. Pakiramdam na ang malakas na sigla sa kanyang katawan ay umuunlad pa rin, hindi tumigil si Yang Yian at nagpatuloy sa pagpapatakbo ng Chen Kunpot Body Tempering Technique upang palamigan ang kanyang katawan. Dapat mayroong magandang kapalaran pagkatapos makaligtas sa isang sakuna, at ito ay makikita sa kanyang katawan. Sa pagpapatakbo ng Body Tempering Technique, unti-unting lumalakas ang Vajra na katawan ni Yang Yian, at bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan at buto ay tumitigas. Sa isang tiyak na sandali, ang nakapagpa-depress sa kanya ay nakaramdam siya ng kakaibang kababalaghan sa kanyang dantian. Sinasabi na ang mga pagbabago sa dantian ay walang iba kundi ang operasyon ng Chen Kun Creation Technique upang linangin ang tunay na chi. Ngunit nalaman ni Yang Yian na hindi. Pagkatapos ng maingat na pakiramdam, nalaman niya na ang Dragon Slaying Sword na pinangalagaan sa dantian ang sumisipsip ng malakas na sigla na dala ng tubig ng buhay. Ang kapangyarihan ng tubig ng buhay, bagamat ito ang kapangyarihan ng sigla, ay walang alinlangan na isang misteryoso at advanced na kapangyarihan. Patuloy itong hinihigop ng Dragon Slaying Sword. Parang ninanakawan nito ang laman ng sigla. Mapait na ngumiti si Yang Yian, ngunit nagkaroon din siya ng ideya, huminahon, pumikit at nagsimulang makipag-usap sa Dragon Slaying Sword, naramdaman ang pagkakaroon ng espiritu ng espada ng Dragon Slaying Sword. Sinabi ni Master Yun Changxi na hanggat maaari siyang makipag-usap sa espiritu ng Dragon Slaying Sword, ang kapangyarihan ng paggamit ng Dragon Slaying Sword ay magiging mas malakas. Sa oras na ito, ang pakikipag-usap sa Dragon Slaying Sword, pabayaan na lang siyang makipag-usap sa pagkakaroon ng espiritu ng espada ng Dragon Slaying Sword. Noong una, nagkaroon ng pagtutol at pag-iingat. Nang maglaon, pagkatapos putulin ni Yang Yian ang sigla, isang galit na boses ang nagmula sa Dragon Slaying Sword, bigyan mo ako ng sigla. Tumawa si Yang Yian, sa wakas nagsimula kang makipag-usap sa akin. Walang problema na bigyan ka ng sigla, ngunit kailangan mo munang sundin ako. Pinapakain mo sa aking dantian, at ako ang iyong Panginoon. Ano ang problema mo? Ang espiritu ng espada, hindi nakikipag-usap sa akin. Kaya lang, sarili mong kawalan ng kakayahan. Ikaw ay isang maliit na pundasyon. Bakit ako magpapasakop sa iyo? Ito ay sapat na mabuti upang ibigay sa iyo ang katawan ng espada. Gusto mo pa akong sundin? Imposible. Ang tinig ng espiritu ng espada ng Dragon Slaying Sword ay boses ng isang maliit na bata, na parang napakatigas ng ulo. Galit na sinabi ni Yang Yian, okay, wala kang pakialam na hindi kita binibigyan ng sigla, at itatapon kita sa pabrika ng scrap sa hinaharap at gagawa ng kutsilyo sa kusina para sa pagputol ng mga gulay at pagluluto. Anyway, walang silbi na panatilihin ka. Naramdaman ni Yang Yian na ang Dragon Slaying Sword Spirit ay tila sabik na sabik sa sigla, kaya ginamit niya ito upang ilagay sa panganib siya. Hindi sa banggitin na ang trick na ito ay talagang nagtrabaho. Sa huli, sumuko ang espiritu ng espada at galit na nagsabi, kung hindi ko kailangang ibalik ang espiritong katawan ng espada, hindi mo ako bantaan. Okay, ipinapangako ko sa iyo, ngunit kailangan mong sumipsip ng higit na sigla mula sa akin sa hinaharap. Yang Yiyo, tama, tawagin ang iyong soul cell. Ang selyo ng kaluluwa ay ang kaluluwa ng espiritu ng espada.
Matapos itong ibigay kay Yang Yiyu para pinuhin, magagawa ni Yang Yiyu na makipag-ugnayan sa Dragon Slaying Sword at tunay na makakamit ang estado ng pagpatay sa mga invisible na kaaway sa isang pag-iisip lamang. Pagkatapos ay pinino ni Yang Yiyu ang Sword Spirit ng Dragon Slaying Sword na pinaghalong selyo ayon sa gusto niya, at sa wakas ay naging isa sa espada. Ito rin ang dahilan kung bakit siya lumipad gamit ang espada noon, na lahat ay epekto ng Dragon Slaying Sword Spirit na nakikipag-usap at sumuko. Kabanata 455, Pagbisita sa Palasyo ng Hell King. Hindi alam ni Yang Yian kung anong antas ng magic weapon ang Dragon Slaying Sword, dahil pagkatapos sumuko ang Sword Spirit, tinanong niya ang tanong na ito, at isang pangungusap lang ang sinabi ng boses ng isang bata, anong level ang gusto mo? Pagkatapos lahat, si Yang Yian ang nagbanta sa espiritu ng espada na sumuko, na naging dahilan upang hindi siya maligaya at ayaw makipag-usap kay Yang Yian. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Yian, basta't malaya niyang mimaneho ang Dragon Slaying Sword. Matapos pinuhin ang Sword Soul Seal, nakuha pa rin niya ang ilang pangunahing impormasyon sa kanyang isipan. Halimbawa, mayroong isang uri ng enerhiya ng espada sa Dragon Slaying Sword, na tinatawag na Xuanhuang Sword Energy. Hindi alam ni Yang Yian kung ano yun, ngunit ang feedback mula sa espiritu ng espada ay magagamit niya ito. Ito ang dahilan kung bakit noong nakikipaglaban sa ninuno ng pamilyang Hong, ginamit ng matandang lalaki ng pamilyang Hong ang sinaunang Sword Energy Spell, walang takot si Yang Yian, at direktang itinaas ang Dragon Slaying Sword upang labanan ito, at pinatay ang matandang lalaki ng pamilya Hong gamit ang isang espada. Anyway, ang Xuanhuang Sword Energy ay isang magandang bagay. Ang espiritu ng espada ay may kwento at init ng ulo. Si Yang Yian ay hindi humihingi ng labis. As long as may communication sila sa isa't isa, ayos lang. Hindi mahalaga kung anong antas ito. Hindi niya alam ito, ngunit alam niya na ang Dragon Slaying Sword ay tiyak na hindi isang ordinaryong magic weapon. Ang kamalayan ng panloob na espiritu ng espada ay maaaring makipag-usap sa kanya, na sapat na upang patayin ang karamihan sa mga magic na sandata sa mundo sa ilang segundo. Hindi lang siya masyadong nagbubunyag ng impormasyon sa kanya. Maging ang pangalan ng Dragon Slaying Sword ay ibinigay mismo ni Yang Yian. Hindi niya alam ang tunay na pinagmulan ng espadang ito. Matapos pinuhin ang espiritu ng espada sa Chen-kun Pot, nalaman ni Yang Yian na 3 patak ng tubig ng buhay ang sunod-sunod na lumitaw sa Lifestone pagkatapos ng 1.5 araw. Ito ay isa pang sorpresa. Noong nakaraan, kapag naubos ang 3 patak ng tubig ng buhay, aabutin ng 3 araw para mapunan ang mga ito. Ngayon ang tubig ng buhay ay umabot na sa 6 na patak na Dam Obel. Kaugnay nito, lumilitaw ang 3 patak pagkatapos ng 1 araw at kalahati. Mula rito, kinuha ni Yang Yian na pagkatapos gumamit ng 6 na patak ng tubig ng buhay ng isang beses, ang oras para sa pangalawang pagpapakita ay 3 araw din. Ngunit ngayon ang 3 araw ay naging 6 na patak, at ang bilang at oras ay nad-obel. Para sa kanya, isa lang itong masayang pangyayari. Sa proseso ng pagbawi, ang kasunod na tubig ng buhay ay pumasok pa rin sa katawan at hinihigop ng laman at ng Dragon Slaying Sword. Bukod dito, ang espiritual na enerhiya sa Chen-kun Pot ay labis na sagana. Hindi may galaw ni Yang Yiu ang kanyang katawan, kaya nagpatuloy siya sa pagsasanay na may espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng tubig ng buhay sa Chen-kun Pot. Nagsanay siya sa loob at labas, at ang kanyang paglilinang ay umuunlad bawat minuto. Hanggang sa lumitaw si Jiaonan at iba pa sa desyerto na isla. Sa oras na iyon, binabawi ni Yang Yiu ang kanyang katawan at nagsasanay, ngunit nakikita ng kanyang espiritual na kamalayan ang sitwasyon sa labas. Pagkatapos ng lahat, ang Chen-kun Pot ay kayamanan pa rin niya, at may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Matapos maabsorb ang katawan sa espasyo ng Chen-kun Pot, ang Chen-kun Pot ay naging maliit na snuff bottle sa paunang estado nito at ibinaon sa lupa. Ang sitwasyong ito ay kung ano ang maaari niyang maramdaman, at ito rin ay resulta ng pagtuklas ng kanyang espiritual na kamalayan. Siya. Natagpuan din na ang kanyang kapangyarihan sa espiritual na kamalayan ay patuloy na bumubuti sa pagsasanay, mula sa orihinal na 900 metro, tumataas hanggang sa siya ay lumabas sa Chen-kun Pot pagkatapos ng pagsasanay, at ang saklaw ng kanyang espiritual na kamalayan ay lumawak sa isang buong 3,000 metro. Kaya't nang si Jiaonan at ang iba pa ay nasa desyerto na isla, si Yang Yiu ang unang nakaalam, at narinig niya ang pag-uusap ng lahat ng hindi nawawala ang isang salita. Hindi lang siya makalabas. Nang marinig niyang umalis si Jiaonan at ang iba pa at sinabing pupunta sila sa pamilyang Hong para sa paghihiganti, siya ay nasa estado ng pagkabalisa sa Chen-kun Pot. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, hindi makalabas, at nasa estado ng pagkabalisa. Humigit kumulang kalahating oras pagkaalis ni Jiaonan at ng iba pa, sa wakas ay natapos ni Yang Yiu ang kanyang pagsasanay, nabawi ng kanyang katawan ng kalayaan, at agad na lumabas ng Chen-kun Pot na may pag-iisip. Pagkalabas ni Yang Yiu, tinawag niya ang kanyang amo, ngunit walang sumasagot.
Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang kanyang master na si Yun Changxi, ngunit hindi niya ito matawagan. Paggunita sa pagsabog noong panahong iyon, ang kanyang kamalayan ay nahulog sa kadiliman, ngunit ang kanyang amo ay galit na galit at isinumpa. Ngayon isipin mo, baka nang mawalan siya ng malay, ginamit ng matandang lalaki ang kanyang kapangyarihan para protektahan siya, o pinasigla ang Chen Kunpot na ipunan ang sarili sa kalawakan. Dahil dito, nakatulog ng mahimbing ang matanda, at sa pagkakataong ito marahil ay totoong tulog na ito. Sa kanyang pangunawa, naramdaman niyang Yiyo ang mahinang koneksyon ng kanyang amo, at hindi maganda ang sitwasyon. Hindi na siya naglakas loob na istorbohin pa siya. Maaari lamang siyang magdasal sa misteryosong Chen Kunpot sa kanyang puso, umaasa na ang kaluluwa ng kanyang amo ay mapangalagaan. Walang ideya si Yang Yiyo tungkol sa misteryo ng Chen Kunpot at kung saan nakatago ang kanyang amo dito. Nararamdaman lang niya ito. Matapos lumabas sa Chen Kunpot, itinaas niya ang kanyang kaliwang bahagi, at ang Chen Kunpot totem ay bumalik sa kanyang katawan ng malinaw gaya ng dati. Siya pumasok sa Chen Kunpot na may pag-iisip, at pagkatapos ng panginginig sa susunod na segundo, muli siyang nakapasok sa Chen Kunpot space. Maaari siyang pumasok at lumabas sa Chen Kunpot kung gusto niya. Isa lang ang naramdaman ni Yang Yiyo na lubhang mapanganib. Iyon ay pagkatapos na makapasok ang kanyang tunay na katawan sa Chen Kunpot, ang Chen Kunpot ay babalik sa orihinal nitong anyo at magiging isang snuff bottle muli, at hindi ito makagalaw at nahulog sa lugar. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, hinding-hindi niya ito magagamit kapag hinahabol siya ng kalaban. Kung kukunin ng kaaway ang Chen Kunpot, siya ay magiging pagong sa kanyang panaginip. Pagkatapos ng 3 araw ng pagsasanay sa Chen Kunpot, lumabas siya na ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa ika-4 na antas ng Vajra Heaven, at ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot sa ika-9 na antas ng Foundation Establishment mula sa ika-7 antas, na maihahambing sa ika-9 na antas ng katutubong antas. Masasabing nakaligtas siya sa isang malaking sakuna at nakakuha ng malaking lakas. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword, na konektado sa kanyang isipan, ay naging isang higanteng espada na 3 metro ang haba pagkatapos ng pag-iisip. Tumalon si Yang Yiyo sa Dragon Slaying Sword, lumipad palayo sa desyerto na isla, at pagkatapos ay dumiretso sa pamilya Hong. Ito ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi masasabi sa lahat. Bagamat nagtanong si Lu Zuoxi, tumingin din sa kanya ang iba, ngunit hindi masabi sa kanya ni Yang Yiyo na nasa kanya ang sekreto ng Chen Kunpot. Ngumisi siya at tumingin kay Lu Zuoxi, tumatawa at sinabing, nagpunta ako sa Hades Palace bilang bisita nitong mga araw na ito, nakipag-inuman kasama ang Hades, at pagkatapos ay bumalik, hahaha. Ang sagot ni Yang Yiyo sabay tawa ay nagpaikot ng mata sa lahat. Halata namang ayaw niyang sabihin. Lahat ay may sikreto, at alam ng lahat ito. Hindi na nagtanong pa si Lu Zuoxi, at ang iba ay hindi na magtatanong pa. Dito natapos ang usaping ito. Ang labanan ay tumagal halos buong gabi, at ngayon ay pasado 3:00 ng umaga. Hiniling ni Yang Yiyo sa lahat na magpahinga. Isa-isa silang lumabas ng meeting room. Sa wakas, hiniling ni Yang Yiyo kay Liu Zeki na manatili at ipinaliwanag ang usapin ng junction ng Yuan Jinfeng Company, na hinihiling sa kanya na gawin ito bukas, at babalik siya bukas. Matapos pag-usapan ng dalawa ang ilang detalye, bumalik din si Liu Zeki sa silid. Medyo natulala si Yang Yiyo noong nasa koridor siya. Siya ay gusot sa kung saan upang magpahinga. Pumunta sa Dugu Walking. O pumunta sa Jiaonan. Matapos mag-isip, nagpasya siyang puntahan muna ang inang Reyna. Sa pagkakataong ito nang siya ay nasa problema, ipinakita ni Jiaonan ang ugali ng may bahay ng Yunmen, at naunawaan kung gaano kalaki ang pressure na naranasan niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kumatok sa pinto ni Jiaonan, may nangyaring nakakapanlumo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jiaonan, na nagsasabing, pagod na ako. Hanapin mo si Sister Walking. Tapos walang tunog. Anong nangyayari? Labis na nanlumo si Yang. Well, hahanapin ko siya. Kumatok ako sa pinto ni Dugu Walking, ngunit ang sagot ay eksaktong kapareho ng kay Jiaonan, puntahan mo si Sister Jiao. Ngayon medyo naintindihan na ni Yang. Gusto ng dalawang babae na samahan niya ang isa't isa. Ayun, bumalik ako sa kwarto ko sa kahihiyan. Kinaumagahan, naghanda ang lahat para bumalik. Matapos makipaghiwalay kay Lolo Duan Mo Xingtian, bumalik si Yang Yiyo sa China kasama ang mga taga-udang. Nanatili si Liu Zeki upang makuha ang Yuan Jinfeng Company at magsimula ng digmaan sa Financial City. Bago umalis, natagpuan ni Yang Yiyo ang 4 na independenteng magsasaka mula sa Fengtian Cliff at hiniling sa kanila na manatili sa pinansyal na lungsod upang protektahan si Liu Zeki at magpatuloy sa pag-recruit ng mga independenteng magsasaka upang sumali sa Yunmen. Para naman kay Dugu Walking at sa iba pang mga babae, hiniling ni Yang Yiyo sa kanila na sundan siya pabalik sa Yunmen. Dugu Walking. May third turn golden pill pa rin sa kamay niya na hindi pa niya nainom. Gusto niyang bumalik sa pag-atres at uminom ng third turn golden pill. Dahil si Lu Zuoxi ay nasa ika-9 na antas ng Foundation Building,
at siya ay nasa ika-4 na antas pa rin ng foundation building. Ang ika-4 na antas na ito ay resulta ng pagsipsip ng enchantment poison miasma at pagsasanay sa dalawahang paglilinang kasama si Yang Yiyo sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Dugo. Naniniwala ako na pagkatapos uminom ng third turn golden pill, mapapabuti rin niya ang ilang maliliit na larangan. Pagdating sa sinaunang paliparan ng kabisera sa tanghali, si Chen Ju at ang iba pa ay handa nang salubungin si Wudang, at sabik silang bumalik upang hanapin si Yuan Shaolei upang magsanay ng Luo Ju. Nang maghiwalay sila, biglang sinabi ni Chen Ju, "Guro, dadalo ka ba sa Xiantian Dao Conference sa loob ng 3 buwan?" Sa oras na iyon, sasama sina Wudang at Yunmen. Dao Conference. Natigilan si Yang Yiyo. Oo, makalipas ang 3 buwan ay ang Dao Conference ngayong taon, nagaganapin ng mga abot ng mga pangunahing sinaunang sekta. Paliwanag ni Chen Ju. Okay, pagkatapos ay sasama sina Wudang at Yunmen. Tumango si Yang Yiyo at sinabi. Kabanata 456 ang marahas na pagpapatahimik ni Yang. Pagkatapos magpaalam sa mga taong Wudang, bumalik din si Yang Yiyo at ang iba pa sa Yunmen sect. Pagkarating sa bahay, binisita pa rin ni Yang Yiyo ang kanyang lola. Nang makita niya ang kanyang lola, sina Yuan Jinfeng at Ouyang Yuqing ay nakikipag-usap sa kanyang lola. Nang makita nina Yuan Jinfeng at Ouyang Yuqing si Yang Yiyo, namumula ang mga mata ng dalawang babae at halos umiyak sila, ngunit sinamon sila ng tingin ni Jiaonan sa tabi nila, na nagpapigil sa kanilang mga luha. Iilan lamang sa buong Yunmen ang nakakaalam na naaksidente si Yang Yiyo sa Financial City, sina Yuan Jinfeng at Ouyang Yuqing, kasama ang Daoist Fang. Itinago ito ng lahat kay lola at sa iba pa, at alam ito ni Yang Yiyo. Matapos makipag-usap sa lola saglit, lumabas si Yang Yiyo ng bahay at sinenyasan sina Yuan Jinfeng at Ouyang Yuqing na lumabas. Masyadong haggard ang dalawa sa panahong ito, lalo na si Yuan Jinfeng, na halos balat at buto. Mula nang malaman niya ang tungkol sa pananatili ni Yang Yiyo sa Financial City, itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang jinx, sinisisi ang kanyang sarili sa buong araw, nagdarasal sa Diyos na okay lang si Yang Yiyo at makabalik ng ligtas. Ngayong nakabalik na siya, gumaan ang loob nina Yuan Jinfeng at Ouyang Yuqing. Gayunpaman, si Yuan Jinfeng ay nag-iwan ng anino sa kanyang puso. Matapos lumabas ng kwarto ni Lola at makarating sa sala, nakita ng lahat na nag-aalala sina Yuan Jinfeng at Ouyang Yuqing kay Yang Yiyo, at isa-isa silang umalis na may dahilan para bumalik sa kanilang mga silid para magpahinga. Pagkaalis ng lahat, namumula ang mga mata ni Ouyang Yuqing, at hinawakan ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at sinabing, Teacher Ouyang, bumalik ako. Ang sarap bumalik, hindi siya masyadong nagsalita. Ngunit ang mga luha sa kanyang mga mata ay naglalaman ng kanyang pag-aalala at pagmamahal kay Yang Yiyo. Kung hindi dahil naroon si Yuan Jinfeng, gusto niyang ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig, sa takot na ang lahat ng ito ay panaginip. Nagkusa si Yang Yiyo na yakapin siya at tinapik ang kanyang mga balikat para aliwin siya. Nai-imagine niya ang pag-aalala ng ilang babae matapos nilang malaman ang tungkol sa kanyang aksidente. Sa oras na ito, tahimik na lumabas ng sala si Yuan Jinfeng na may pulang mata. Nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso. Kung makakabalik si Yang Yian sa pagkakataong ito, lalayo sa kanya, at tuluyang mawawala sa mundo ni Yang Yian, para hindi siya kalabanan. Naisip ni Yuan Jinfeng na ang aksidente ni Yang Yian ay dahil sa kanya. Siya ang nemesis. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis kay Yang Yian maaari siyang maging ligtas. Tahimik siyang lumabas ng hall. Matapos kumalma si Ouyang Yuqing, pinunasan niya ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, bilasan mo at tingnan mo si Ate Jinfeng. Siya ay nag-aalala tungkol sa iyo higit sa sinuman sa mga araw na ito. Ipinagdarasal niya ang iyong ligtas na pagbabalik araw-araw, at palagi kong nararamdaman na hindi siya tama sa mga araw na ito. Ngayon lang, medyo na out of control ang kanyang emosyon, ngunit nalaman din niyang nag-walk out si Yuan Jinfeng. Ngayon hayaan siyang habulin ni Yang Yian. Well, pinaghirapan mo ang mga araw na ito. Pupunta ako upang makita ka muli sa gabi. Sige na at magpahinga ka na. Ngumisi si Yang Yian. Namula si Ouyang Yuqing, tumango, at hiniling kay Yang Yian na habulin si Yuan Jinfeng. Hindi masyadong inisip ni Yang Yian ang pag-walk out ni Yuan Jinfeng, sa pag-aakalang nahihiya siya. Paglabas niya ng sala, hindi niya ito nakita sa bakuran, kaya dumiretso siya sa bahay ni Yuan Jinfeng, ngunit hindi niya ito nakita doon. Medyo nababalisa si Yang Yian sa sandaling ito, at inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam para hanapin siya. Sa spiritual sense range na 3,000 metro, mabilis niyang natagpuan si Yuan Jinfeng, at nakita niya itong nakaupo mag-isa sa tabi ng fairy pond. Nakangiting lumipad si Yang Yian at dumiretso sa fairy pond. Naalala niyang ito ang lugar kung saan nagkaroon ng unang nakakahiyang eksena ang dalawa kaya hindi nakakagulat na pumunta siya rito. Pagkatapos lumipad papunta sa fairy pond, lumapag si Yang Yian at sumigaw ng nakangiti, Sister Jinfeng, bakit ka nandito?
Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya si Yuan Jinfeng na mabilis na inabot at pinunasan ang kanyang mukha ng 2 beses, at pagkatapos ay tumalikod, ngunit nakita ni Yang Yian na ang kanyang mga mata ay sobrang pula, at halatang umiiyak lang siya. Bigla, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa at lumakad sa kanyang tabi at umupo, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, si Sister Jinfeng Uyang Yuking ang aking benefactor at aking guro. Sinabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanya. Yanzi, hindi ako nagseselos, at hindi ako kwalipikadong magselos. Pinutol siya ni Yuan Jinfeng na may pulang mata. Tungkol sa katotohanan na si Yang Yian ay may maraming babae, noong sila ay nasa Financial City, si Yang Yian ay nagtapat sa kanya, at siya ay pumayag. Ayaw niyang may makasama si Yang Yian. Ano ang mahihiling niya, isang itim na byuda. Kaya't tinanggap niya ang mga salita ni Yang Yian sa kanyang puso. Ang gusto lang niya ay nasa puso siya ni Yang Yian. Hindi mabilang na beses na tinanong ni Yuan Jinfeng ang sarili kung gusto niya si Yang Yian, ang kapitbahay na kapatid na mas bata ng ilang taon. Ang sagot ay gusto niya ito at mahal na mahal siya. Dahil dito, pagkatapos maranasan ni Yuan Jinfeng ang matitinik na pangyayaring ito, naramdaman niya na dapat niyang iwanan si Yang Yian. Sa pagkakataong ito ay maaaring bumalik na si Yang Yian mula sa Financial City, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Kung nagpasya siyang iwan siya, paano magiging maganda ang pakiramdam ni Yuan Jinfeng? Dumating siya sa lugar kung saan nakilala niya si Yang Yian sa Fairy Pond nang walang anumang layunin. Sister Jinfeng, ano ang nangyayari sa iyo? Naramdaman ni Yang Yian na kakaiba ang kinikilos ni Yuan Jinfeng. Yanzi, ako. Break na tayo. Iniwasan ni Yuan Jinfeng ang mga mata ni Yang Yian. Ate Jinfeng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong mali? Medyo nalito si Yang Yian. I think hindi tayo bagay. Masyado kang pabago-bago. Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. I need you to have a home, kaya break na tayo. Nanginginig ang katawan ni Yuan Jinfeng, at hindi siya nang ahas na tumingin sa mga mata ni Yang Yian. Talagang nalilito si Yang Yian. Hindi niya alam kung ano ang mali kay Yuan Jinfeng. Kung ito ay isang problema ng kanyang pabago-bago, sinabi niya sa kanya ang tungkol dito sa simula. Hindi pa bago-bago ang mga bagay tungkol sa mga babaeng nakapaligid sa kanya at ang mga kwento sa pagitan niya at nila. Ang tunay na pabago-bago ay naglalaro, ngunit si Yang Yian ay walang intensyon na maglaro, at hindi niya binaygo ang sinumang babae. Pananagutan niya ang bawat babae. Sinabi rin ni Yuan Jinfeng sa simula na wala siyang pakialam, basta't nasa puso niya ito, sapat na iyon, at sinabi rin niyang ikakasal siya sa buhay na ito. Handang maging babae sa likod ni Yang Yian. Ilang araw na lang, nagbago na ang isip niya. Hindi komportable si Yang Yian at medyo nagalit. Ngunit pagkatapos, tumingin siya kay Yuan Jinfeng na nakatingin sa ibaba, hindi nangangahas na tingnan siya sa mata, at biglang may naintindihan si Yang Yian. Siya. Iniunat ang kanyang kamay sa kanyang mukha, itinaas ang kanyang mukha, tumingin sa kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, Sister Jinfeng, tumingin sa aking mga mata, at pagkatapos ay sabihin muli ang sinabi mo. Nanginginig si Yuan Jinfeng, ako. Sa pagtingin kay Yang Yian, hindi siya makapagsalita, at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Sa ilalim ng agresibong mga mata ni Yang Yian, si Yuan Jinfeng ay nataranta at bumulong, Yanzi, kung tayo ay magkasama, matatalo lang kita. Alam kong malas akong tao. Kung may mangyari sa iyo sa pagkakataong ito, hindi ako mapalagay sa natitirang bahagi ng aking buhay, Bumagsak si Yuan Jinfeng at sa wakas ay sinabi niya ang kanyang iniisip. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso. Sigurado, nag-aalala pa rin siya tungkol dito. Hindi ginawa ni Yang Yian. Alam kong matatawa o maiiyak pagkatapos marinig ito. Kalokohan ang pagdaig sa mga malas, kung paniniwalaan niya ito, mamamatay siya ng 10,000 beses. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na ang emosyon ni Yuan Jinfeng ay masyadong pabago-bago, at maaaring hindi siya makinig sa anumang sasabihin nito. Nang siya ay mahinahon sa kanyang puso at isipan, masasabi niya sa kanya na maaaring baguhin ng isang magsasaka ang kanyang kapalaran laban sa kalooban ng langit. Ang lahat ng mga bagay tulad ng kung fu ay mga anino sa kanyang puso. Sa pagtingin kay Yuan Jinfeng na umiiyak na parang bulaklak ng peras, nagpasya siyang na gumamit ng karahasan upang aliwin siya, na maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian. Biglang hinalikan niyang si Yuan Jinfeng. Ying Ying. Natakot si Yuan Jinfeng sa biglaang pagkilos ni Yang Yian. Lumaban siya saglit, ngunit naging mabangis siya bilang ganti. Pagkatapos ay naging blanko ang kanyang isip at tuluyan na siyang sumuko. Flop. Sa isang tiyak na sandali, binuhat ni Yang Yian si Yuan Jinfeng at tumalon sa Fairy Pond. Binubuhay ang init ng nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawa ay naging isang pares ng water mandarin duck. Pagkatapos ng laban, isinabot ni Yuan Jinfeng ang puting bandila at humingi ng awa. Ngumiti si Yang Yian at sinampal siya sa tubig, at sinabing, tandaan mo, iyong lalaki,
Ako ay isang tao na kahit na ang hari ng impyerno ay hindi nang ahas kunin, at sa pagkakataong ito ay wala itong kinalaman sa iyo. Lahat ng ito ay dahil kay Ate May. Huwag mo nang isipin, kung hindi, hindi lang ang sarili mo ang masasaktan mo, pati ako. Sa tingin mo ba okay lang kung aalis ka na lang isa-isa? Sa Fairy Lake, siyang ang asawa, at maraming nakipag-usap kay Yuan Jinfeng, mula sa maliliit na bagay sa buhay hanggang sa mga kakaibang kwento at mga tala ng mahusay na paglilinang, at sa wakas ay nalutas ang buhol sa puso ni Yuan Jinfeng. Pagsapit ng dilim, bumalik ang dalawa sa nayon. Pumunta si Yuan Jinfeng sa bahay ng kanyang mga magulang, at inayos ni Yang Yiu ang isang bahay para sa kanilang pamilya sa lumang nayon ng Yunmen. Pagkabalik, sinabi ni Keyon na ang Reyna at Walking ay umalis upang umatras, at si Uyang Yuking lamang ang hindi pumunta upang umatras sa kalagitnaan ng gabi. Siya ang nag-aalaga sa kanyang lola. Pagkalipas ng gabi, pumunta si Yang sa silid ni Uyang Yuking. Hindi pa siya nakakasama ng maraming babae. Kanina pa siya tumatakbo kung saan-saan. Sa pagtatapos ng pagsabog sa desyerto na isla, ang kanyang pinakamalaking panghihinayang ay ang hindi niya paggugol ng mas maraming oras sa ilang mga kababaihan. Matapos maranasan ang buhay at kamatayan, nagbago ang estado ng pag-iisip ni Yang Yiu sa dalawang matinding paraan. Sa isang banda, tumaas ng gusto ang kanyang mamamatay tao na aura, kung hindi ay hindi niya napatay ang halos 100 tao sa pamilyang Hong sa isang hininga sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, siya ay mas magiliw at mas mapagmahal sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Nang magkaroon siya ng problema sa pinansyal na lungsod, pinatunayan ng mga aksyon ni Jiaonan at ng iba pa na hindi mali ang kanyang pagpupursage. Siya. Dumating sa silid ni Uyang Yuking at marahang kumatok sa pinto, ngunit hindi sumagot si Uyang Yuking. Itinulak ni Yang Yiu ang pinto at nakitang bukas ito at hindi nakalock. Tuwang-tuwa siyang naglakad papasok. Kabanata 457 Si Sister May ay may nakababatang kapatid na babae. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw sa kanyang mukha sa pamamagitan ng bintana, binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at dahan-daang inalis ang jade na braso ni Uyang Yuking mula sa kanyang dibdib. Tumayo siya, tinakpan si Uyang Yuking ng kubrekama, sinuot ang kanyang damit, at lumabas. Pagkatapos, isang gabi ng pag-ikot at pag-ikot, puno pa rin siya ng lakas, ngunit itinaas din ni Uyang Yuking ang puting bandila. Ang nagpangiti ng mapait kay Yang ay ang natuklasan niya ang isang seryosong problema, ibig sabihin, habang dumarami ang kanyang cultivation, lumalakas din ang kanyang kakayahan sa aspetong panlalaki. Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masamang bagay. Anyway, sunod-sunod niyang natalo sina Yuan Jinfeng at Uyang Yuking kahapon, pinatay sila at nawala ang kanilang sandata, at hindi siya nagalit. Naglalakad palabas ng tarangkahan at naghahanda na pumunta sa bundok upang makita ang matandang lalaki ng diwata ng alak, sinabi sa kanya ni Jiaonan na hinanap niya ang matandang lalaki ng diwata ng alak bago siya pumunta rito, at ang mga salita, o mga pangako, na sinabi sa kanya ng matandang lalaki ng diwata ng alak. Bilang karagdagan, na naantig, may naisip si Yang Yiu, gumaling na ba ang matandang kabaliwan ng diwata ng alak? Paglabas ng gate, madaling araw, nakarinig si Yang Yiu ng tunog ng hahaha sa di kalayuan, na parang pagsasanay sa martial arts. Parang galing sa martial arts practice square ng lumang village ang tunog. Nang i-renovate ang lumang nayon, partikular niyang sinabihan si Chen Qibian na magtayo ng larangan ng pagsasanay sa martial arts. Gayunpaman, hindi pa ito ginagamit mula nang lumipat ang Yunmen sect. Ang pangunahing dahilan ay napakakaunting tao sa Yunmen at walang pumupunta sa larangan ng pagsasanay sa martial arts. Bagamat siya ay isang cultivator, alam ni Yang Yiu na mahirap pa ring magsanay ng boxing at pagsipa sa unang yugto ng paglilinang. Ang mga galaw sa laban kung minsan ay tumutukoy sa tagumpay o kabiguan ng isang laban. Sa pagkamausisa, naglakad si Yang Yiu patungo sa larangan ng pagsasanay sa martial arts. Gusto niyang makita kung sino ang nagsasanay ng martial arts sa Yunmen Martial Arts Practice Field. Medyo marami na yata ang tao. Alam niya na ang tatlong apprentice ay nasa pag-iisa, at ang mga kababaihan ng Yunmen ay hindi nakagawian ng pagsasanay ng martial arts, kaya siya ay napaka-curious. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Nang kunin niya ito at tinignan ay nagulat siya. Ang tawag na ito ay galing sa pekeng babae. Alam ni Yang Yian kung ano ang gustong itanong ni Yang Yian tungkol kay Sister May nang hindi nagtatanong. Sa pag-iisip kay Sister May, nakonsensya si Yang Yian. Sa huling pagsusuri, si Sister May ay lubos na nasangkot sa kanya. Hindi niya kailanman mauunawaan hanggang sa kanyang kamatayan na ang sinaunang martial arts na pamilya, ang pamilyang Hong, ay nagsangkot sa kanya upang harapin siya. Kahit na ang pamilya Hong ay nabura, si Yang Yian ay nakaramdam pa rin ng pagkakasala. Matapos makonekta ang tawag, tumunog ang boses ng pekeng babae, sa mapaglarong bulong na iyon, Yanzi, nakita mo na ba si Sister May? Sobrang kakaiba. 4 na araw nang nawawala si Ate May. Sabik na sabik ako ngayon. Gulong-gulo na rin ang kumpanya ng pelikula at telebisyon.
Hinahanap nila si Sister May sa buong mundo. Tinatanong lang kita kung alam mo kung nasaan si Sister May. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ng peking babae, at kumikibot ang kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo, kaya naghanda siyang magsabi ng puting kasinungalingan. Umubo siya at sinabing, umalis ako sa bahay ni Sister May noong gabing naghapunan kami, at hindi ko na siya nakitang muli. Pagkatapos ay bumalik ako sa mainland. Ang isa na dumukot kay Sister May ay mula sa pamilyang Hong, isang malakas na tao sa likas na antas. Mahirap para sa mga ordinaryong tao tulad ni Yang Yian na mahanap siya, kaya dapat niyang itago ito sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa pseudo-mother. Sure enough, the pseudo-mother believed it after hearing it, and said on the phone, "Forget it, hindi ko na siya hahanapin." Ang pamilya ni Sister May ay isa ring celebrity sa Financial City, na may malawak na network ng mga relasyon. Sinabi niya sa akin na pupuntahan niya ang kanyang kapatid, baka bumalik siya sa mainland. Ako, bilang isang ahente, ay hindi makontrol ang mga pribadong gawain ni Sister May. No matter what, pupunta ako ng Siam bukas. Yanze, hintayin mo akong bumalik, hahanapin kita mo. Nang marinig ni Yang Yian ang mga salita ng pseudo-ina, hindi maipaliwanag ang kanyang pakiramdam. Siya ay tila maayos sa panlabas, ngunit siya ay may buhol pa rin sa kanyang puso tungkol sa pagkamatay ni Sister May, at palaging naniniwala na si Sister May ay namatay dahil sa kanya. Kung hindi nagtanong ang pseudo-mother, mababawasan ang pressure sa puso niya. Nang marinig ang pseudo-mother na nagsabi na si May Jia ay may nakababatang kapatid na babae sa mainland, siya ay naantig. Kung maaari, umaasa siyang mabayaran ang pamilya ni May Jia, kaya nagtanong siya, pseudo-ina, sabi mo may nakababatang kapatid na babae si May Jia sa mainland? Oo, nakita ko lang ang mga larawan ng nakababatang kapatid ni May Jia. Kamukha niya si May Jia, at isa siyang magandang babae na mas maganda kaysa kay May Jia. Sa kasamaang palad, minsang sinabi ni May Jia na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naging daos na madre mula pa noong siya ay bata. Sinabi niya na dahil siya ay mahina at may sakit mula noong siya ay bata, siya ay mapapagaling lamang sa pamamagitan ng pagiging madre sa isang Daoist temple. Kaya ang nakababatang kapatid na babae ni May Jia ay nasa sekta ng Daoist. Mayroon bang tiyak na address? Tanong ni Yang Yiyo. Dahil alam niyang may nakababatang kapatid na babae si May Jia sa mainland, gagawa siya ng paraan para makabawi. Hoy, Yanzi, anong problema? Gusto mo bang ituloy ang nakababatang kapatid ni May Jia? Di ba sabi ko na ang nakababatang kapatid ni May Jia ay naging Daoist na madre mula pagkabata? Wala kang chance, haha, tinukso ng pseudo-mother si Yang Yiyo sa telepono. Get lost, hindi ko pa nga siya nakikilala bakit mo siya hinahabol? Tsaka, mukha ka bang kulang sa babae? What I mean is, since nasa mainland ang ate ni May, kuya ang tawag sa akin ni May, dapat kung kaya ko, alagaan ko siya, di ba? Casual na sabi ni Yang Yian. Hehe, kita mo naman, nagbibiro lang ako. Noong tayo ay nasa paaralan, alam ng lahat na ikaw ay isang gwapong lalaki, Yang, at walang kakapusan sa mga kagandahan sa paligid mo. Hinabol ka ng school beauty na si Liu Lingling, at laging nasa tabi mo sina Chen Xiaobei at Lin Huan. Oo nga pala, matagal na akong hindi nakakausap ni Liu Lingling. Nakipag-ugnayan ka na ba sa kanila? Pagbalik ko ng Siam, magkakaklase kami dati. Noon, gusto kong maging magkapatid kina Liu Lingling at Lin Huan, hehe. Ang transvestite ay nagiging mas masaya at mas masaya sa telepono. Ngunit si Yang Yian ay lalong nanlumo habang siya ay nakikinig, at nagmura sa loob, ang maldita na babaeng ito, kapag mas nagsasalita siya, mas lumalabas siya sa paksa. Siya ay umubo ng 2 beses at sinabi, si Lin Huan ay nasa sinaunang kabisera, bumalik ka para hanapin ako anumang oras para magsama-sama. Si Liu Lingling ay nasa goal, hindi ko pa nakontak si Chen Xiaobei, ang mga bagay na ito ay pag-uusapan mamaya, sasabihin mo muna sa akin kung nasaan ang kapatid na babae ni Sister May sa mainland. Hindi sinabi ni Sister May kung saan eksakto, naalala ko sinabi lang ni Sister May na nasa basyo. Sabi ni ate. Walang makukuhang kapakipakinabang si Yang Yian mula sa kapatid, ngunit muling nagtanong, nga pala, nasa Financial City ba ang pamilya ni Sister May? Walang pamilya si Sister May, maagang namatay ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay nandayuhan sa Amerika at nag-asawang muli matagal na ang nakalipas. Si Ate May ay lumaki sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sabi ni ate, gawin mo ito, kung ang tiyuhin ni Sister May ay may mangyayari sa hinaharap, sabihin mo sa akin, bilang kaibigan, tutulungan ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Sabi ni Yang Yian sa kapatid sa telepono. Naku Yanze, parang banibisita mo ang mga kapamilya, sobrang bigat. Sabi ng pseudo girl. Biglang nagising si Yang Yiyo. Talagang nagsasalita siya sa tono ng pagbisita sa mga miyembro ng pamilya. Mabilis niyang inibo ang usapan at sinabihan ang pseudo girl na tandaan na isagawa ang yin yang gang na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay nagchat ang dalawa para sa ilang mga salita at ibinaba ang telepono.
Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Yiyo at palihim na nagpa siya na bumalik at hanapin ang kapatid ni Sister May. Ang kanyang kapatid na babae ay ang tanging kamag-anak ni Sister May sa mundo. Upang makakuha ng kaginhawaan, nagpa siya si Yang Yiyo na pumunta sa basyo upang hanapin ang kapatid ni Sister May. Matapos iligpit ang telepono, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang paa at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa martial arts training ground, ngunit iniisip niya ang tungkol sa mga gawain ni Liu Lingling. Sa loob ng mahabang panahon, walang masamang balita tungkol sa kanya. Si Lin Huan ay nakipag-ugnayan kay Liu Lingling, na nagpatunay na si Liu Lingling ay ligtas sa ngayon. Iniisip ni Yang Yiyo kung dapat ba siyang pumunta sa Gol upang mahanap siya ng direkta sa loob ng ilang araw at ibalik siya. Hindi nakabalik si Liu Lingling para sa bagong taon ngayong taon. Binalak kong tawagan si Lin Huan para tingnan kung ano ang nangyari kay Liu Lingling. Sa pag-iisip tungkol kay Liu Lingling, nakarating ako sa martial arts training ground nang walang kamalay-malay at nakarinig ako ng pamilyar na boses. Nang tumangala ako, nalaman kong may 12 binatilyo sa martial arts training ground, at talagang kakilala ang pinuno. Ito ay ang pinsan ni Zhao Nan, si Zhao Wuling. Maliban kay Zhao Wuling, hindi kilala ni Yang Yian ang alinman sa 11 teenager sa square. Ito ay nagpagulo kay Yang Yian. Walang ganoong mga tao sa Yunmen, ngunit ang mga taong ito ay nasa Yunmen. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, tinuturuan ni Zhao Wuling ang 10 kabataan sa martial arts training ground sa pamamaraang paraan. Mukha silang medyo disente. Sumigaw si Yang Yian, Zhao Wuling. Narinig ni Zhao Wuling na may sumisigaw sa likod niya, at nang lumingon siya, nakita niya si Yang Yian. Isang ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Malakas niyang sinabi na may palihim na tingin, bro-in-law, sa wakas ay nakabalik ka na. Habang nagsasalita siya, tumakbo si Zhao Wuling. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na imulat ang kanyang mga mata nang marinig niyang tinawag siya ng lalaking ito na bayaw, ngunit tila hindi siya nagkamali. Sa pananaw ni Zhao Nan, siya talaga ang bayaw ni Zhao Wuling. Bro-in-law, long time no see, namiss kita ng sobra. Tumigil ka, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa pagitan mo at ng mga taong ito? Tanong ni Yang Yiyo. Bayaw? Hindi natin dapat gawin ito, di ba? Si Zhao Wuling ay mukhang sama ng loob. Lalong naguluhan si Yang Yiyo, at nang makitang tila sinisipa siya ni Zhao Wuling at sumisigaw, sinabi niya sa malalim na boses, ano ang nangyayari? Anong mga trick ang nilalaro mo at ng iyong mga tao sa Yunmen Martial Arts Training Ground? Bro-in-law, nakalimutan mo na ba talaga? O hindi mo alam? Nataranta na tanong ni Zhao Wuling. Ano ba ang alam ko? Ipaliwanag mo ng malinaw. Si Yang Yiyo ay naiinip. Okay sige, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka ba pumayag na pasukin ang mga kabataang lalaki ng aking pamilya Zhao at pamilya Dugu sa aming Yunmen? Ilang araw pa lang kami dito. Ikaw, Nanan, at Lu Hufa ay wala na rito. Wala kaming gagawin, kaya dinala namin sila sa martial arts training ground para magsanay ng boxing at kikang, paliwanag ni Zhao Wuling kay Yang Yian. Matapos marinig ang sinabi ni Zhao Wuling, talagang naalala ni Yang Yian na parehong hinanap siya ni na Zhao Nan at Dugu Walking sa simula. Umaasang makapasok sa Yunmen ang mga disipulo ng pamilya Zhao at ang mga disipulo ng pamilya Dugu. Ipinangako na rin niya sa dalawa na sa hinaharap, ang mga ganoong bagay ay ipaubaya na lamang sa kanila ang kanilang mga sarili, ngunit nakalimutan niya ito sa huli. Agad siyang pinagpawisan. Kung hindi niya tinanong si Zhao Wuling ngayon at itinaboy ang mga taong ito, maaaring galit na galit sa kanya sina Zhao Nan at Dugu Walking. Naalala ko na ngayon. Oo, maganda ang ginawa mo. Okay, maaari kang magpatuloy. Kakausapin ko si Lu Hufa mamaya at ayusin ang iyong mga isyu sa pagsasanay. Tumingin si Yang Yian kay Zhao Wuling at sinabi. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Kailangan pa niyang pumunta sa bundok para hanapin ang matandang diwata ng alak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Zhao Wuling ang kanyang braso at sinabing, Bro-in-law, brother-in-law, wait. Anong mali? Kumunat ang noo ni Yang Yiyo. Si Zhao Wuling ay mukhang medyo napahiya sa oras na ito, ngunit may sinabi siya na nagdulot kay Yang Yiyo na gustong sipain siya hanggang sa mamatay. Bumulong si Zhao Wuling, bayaw? Maaari mo ba akong bigyan ng pagkain, Jinglong Dan. Kabanata 458, Paglalakad sa Nyebe ng walang bakas. Nang marinig ni Yang Yian ang sinabi ni Zhao Wuling, naalala niya ang insidente ng sadyang pagbibigay ng Jinglong pills sa kanila. Sinasabing itinulak ni Zhao Wuling ang isang matandang babae noong panahong iyon. Sa pag-iisip nito, hindi napigil ang matawa ni Yang Yian. Ngunit ito ay nakakatawa, at ang sitwasyon ay iba. Dahil nangako siya kay Zhao Nan na papasukin si Zhao Wuling at ang mga anak ng pamilya Zhao sa Yunmen, hindi niya maaaring hayaan si Zhao Wuling, isang playboy mula sa Yancheng, na sirain ang kapaligiran ng Yunmen. Tinitigan niya si Zhao Wuling at sinabing, gusto mo ng ilang Jinglong pills.
Masaya ang mukha ni Zhao Wuling, at sumigaw siya, hehe, bayaw, 3 tabletas. Walang problema, buksan mo ang iyong bibig. Ngumisi si Yang Yian. Halos hindi na mamali ni Zhao Wuling ang kanyang bibig. Biglang gumawa ng kidlat si Yang Yian, kumuha ng 3 jinglong pills mula sa Chen-kun pot at itinapat ang mga ito sa bibig ni Zhao Wuling, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang i-seal ang mga meridian ni Zhao Wuling, na nagpatingin sa katawan ni Zhao Wuling sa lugar. Ito ay acupuncture para ayusin ang katawan. Nagkataon lang din. Ang Jinglong Dan ay isang tableta na nagpabuti sa kalusugan ng mga lalaki. Para sa mga sinaunang mandirigma, ito ay isang katulong ng manok. Bihira itong pininom ni Yang Yian maliban sa unang batch. Ang Jinglong Dan sa kanyang kamay ang huling beses na tinuruan niya si Master Fang na pinuhin ang tableta. Upang makapagsanay sa pagpino ng tableta para kay Master Fang, nilinis niya ang isang furnace ng Jinglong Dan. Ito ay inilagay sa Chen-kun pot at hindi pa nagagamit. Ngayon, ito ay dumating sa madaling gamitin. Paanong hindi alam ni Yang Yian ang iniisip ni Zhao Wuling, isang playboy mula sa Yancheng? Nang marinig na hinihiling ni Zhao Wuling sa kanya si Jinglong Dan nang hindi alam ang kahihinatnan, nagpa siya si Yang Yian na parusahan ang bayaw na ito. Hindi kailanman papayagan ni Yang Yian si Zhao Wuling na iligaw ang estilo ng Yunmen. Dahil naglakas loob siyang magtanong, ibinigay ito ni Yang Yian sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay diretso itong inilagay sa bibig ni Zhao Wuling. Ah, kuya, please wag mo akong biro ha. Ang katawan ni Zhao Wuling ay inayos ni Yang Yian, ngunit ang kanyang bibig ay hindi nakaapekto sa kanyang pagsasalita. Hindi niya inaasahan na direktang ilalagay ni Yang Yian ang 3 Jinglong Dan sa kanyang bibig. Natakot si Zhao Wuling sa kamatayan dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Mula sa panunuyan ni Yang Yian sa kanyang mukha, paanong hindi niya nakikita na ang kanyang kawalang ingat ay nagpagalit sa kanyang bayaw. Kahit na siya ay isang playboy, hindi siya walang utak. Bumalik siya sa kanyang isipan at naalala na ito ang Yunmen, ang lumang pugad at tahanan ni Yang Yian. Si Yang Yian ang master ng Yunmen. Ito ay isang kumpletong kabiguan na hingin sa kanya ang Jinglong Dan. Haha, ayaw mo ba? Ipapakain ko ito ng diretsyo sa iyong bibig. Napaka-convenient nito. Kung hindi sapat, mayroon pa akong ilan. Ibibigay ko silang lahat sa iyo. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Sa sandaling ito, ang nakangiting mukha ni Yang Yian ay isang demonyo lamang sa mga mata ni Zhao Wuling. Sinabi ni Zhao Wuling na may umiiyak na boses, bro-in-law, alam kong nagkamali ako. Bilasan mo na, kung hindi, sasabog ako, talagang balisa si Zhao Wuling. Matapos kunin ang 3 Jinglong Dan, wala siyang mahanap na babae bilang panlunas. Siya ay isang modernong beteng. Siya ay. Sa sobrang pagkabalisa ay tumulo ang mga luha. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian at sinabing, ito si Yunmen. Bagamat na itatag ang Yunmen hindi pa nagtagal, mayroon ding mga panuntunan ng Yunmen. Para sa kapakanan ni Zhao Nan, hindi ako mag-abala sa iyo, ngunit kailangan mo pa ring tanggapin ang parusang ito ngayon. Maghintay ng 2 oras, at pag-uusapan natin ito pagkatapos ng 2 oras. At saka, kapag nakita mo ako sa hinaharap, tawagin mo akong sect master. Kapag nakita kong tamad ka at kinukurakot muli ang mga miyembro ng sekta, direkta kitang kakastrehin. Pagkatapos, sinabi iyon, tumalikod si Yang Yian at umalis, hindi pinansin si Zhao Wuling. Matapos makaranas ng isang buhay at kamatayang sakuna, naisip ni Yang Yian ang maraming problema. Dapat may mga tuntunin ang mga sekta. Masyado silang casual noon, ngunit mula ngayon, habang dumarami ang mga tao sa Yunmen, magtatayo siya ng isang bilog. Hindi ito magiging malaking bagay sa hinaharap, at magdurusa siya ng malaking kawalan. Sa sandaling naranasan niya ang isang pagkawala, hindi lamang ang kanyang problema, ngunit ang iba ay mas natatakot. Bro-in-law, nagkamali ako, patawarin mo ako, patay na ako, bayaw, sect master. Tumingin si Zhao Wuling kay Yang Yian at tumalikod, at agad na sumigaw ng may pag-aalala. Ngunit hindi siya pinansin ni Yang Yian. Kung hindi matutuhan ni Zhao Wuling ang kanyang leksyon, baka maglaro siya sa Yunmen sa hinaharap. Ang Yunmen ay mayroon ng isang malaking disipulo, si Du Guhui, na sapat na. Huwag mag-alala na ang 2 taong ito na magkasama ay mapupunta sa langit. Hindi nakita ni Yang Yian ang 3 espiritong hayop sa pagkakataong ito nang umakyat siya sa bundok. Medyo na-miss niya sila. Naisip niyang dapat ay pumasok na siya sa malalalim na kabundukan. Ang matandang diwata ng alak ay nakahiga pa rin sa malaking bato, nakatingin sa kanyang mga paa na nakakross at umiinom. Yun boy, sumama ka sa akin uminom. Mahinang sabi ng matandang diwata ng alak. Alam ni Yang Yian na hindi siya maaaring maging mas abala kaysa sa kanya. Ngumisi siya, umupo sa tabi ng matandang diwata ng alak, kinuha ang kanyang alak na lang at uminom. Sayang ka namang uminom ng ganito, mag-iwan ka para sa akin. Agad na sabi ng matandang diwata ng alak matapos makitang umiinom si Yang Yian. Hehe,
Great Elder, bibigyan kita ng pinakamasarap na alak mula ngayon. Gustong marinig ng matandang iyon. Isang matandang lalaki at isang binata ang nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Pinakinggan ni Yang Yiyo ang matandang lalaki na nagsasalita pa rin ng hindi magkatugma tulad ng dati, na nagsasabi ng isang pangungusap na matino at ang isa pa ay nagulo. Ngunit maraming mga paksang pinag-uusapan. Hindi nagpasalamat si Yang Yiyo sa matanda. Sa sandaling ito, nag-iinuman silang dalawa, na parang magkakaibigan kahit anong edad. Pagkatapos ng ulam ng alak, biglang sinabi ng matanda, lalong nagiging kakaiba ang iyong aura, at marami kang masamang espiritu. Kung may oras ka, pumunta sa lihim na lugar ng Xiantian Daochang, na maaaring magtanggal ng masasamang espiritu sa iyo. Hindi ito makakabuti sa iyong paglilinang sa katagalan. Nang sabihin niya ito, tiningnan ni Yang Yiyo ang mapupungay na mga mata ng matanda, at talagang hindi niya matukoy kung talagang baliw siya paminsan-minsan. Kinaikit ang kanyang mga mata, nagtanong si Yang Yiyo, Great Elder, anong uri ng lugar ang tinatawag na lihim na lugar ng likas na Daoist Temple sa Earth? Wala namang espesyal. Ito ay isang lugar lamang kung saan nakalibing ang ilang kakaibang bagay. Malalaman mo kapag pumunta ka doon. Ang matandang diwata ng alak ay nagbukas ng isa pang bote ng alak at humigop. Masasabi ni Yang Yiyo na ayaw magsalita ng matanda, ngunit nasulyapan niya ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang Xiantian Dao Conference ay magsisimula sa loob ng 3 buwan, at ito ay malapit na rin. Malalaman mo kapag pumunta ka at nakita mo ito. Nang si Yang Yiyo at ang matandang lalaki ay nag-uusap tungkol sa lihim na lugar ng Dao, sa parehong oras, sa harap ng isang kuweba sa gilid ng burol ng Kunlun Tianshan Mountain kung saan ang snow ay hindi natutunaw sa buong taon, nakatayo ang isang matandang lalaki na may puting balbas at puting buhok. Ang nyebe ay lumilipad sa buong kalangitan, ngunit ni isang snowflake ay hindi nahulog sa matanda. Ang taong ito ay ang pinuno ng Kunlun Sect, ang pinuno ng 8 sinaunang sekta sa Jiusho Qingxuzi. Ang isang binata na mukhang nasa 20s ang edad ay dumating mula sa malayo sa nyebe. Kung may makakita nito, magugulat silang malaman na ang binata ay malinaw na humakbang sa nyebe, ngunit walang mga bakas ng paa, at walang bakas ng nyebe. Ang binatilyong ito ay may matatalas na kilay at mabituing mata, mahabang buhok na umaagos, at puting dawas na robe. Ang kanyang mukha ay tila kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at nagniningning, tulad ng mga bituin sa langit, at napakalalim. Siya ay nagmukhang isang matalas na espada na nakatikip, na nagbibigay sa mga tao ng ilusyon na ang taybak ay maaaring tumagos sa kalangitan sa sandaling ito ay maalis. Ang kalmado at matalas ang binata. Hindi nagtagal ay lumapag ang binata sa harap ng maputing buhok at yumuko, pagbati, guro. Iniisip ko kung para saan ka gustong ipatawag ng master. Lumingon si Qingxuzi at magiliw na ngumiti sa binata, sinabing, naabot na ni Qingren Kunlun Yushu Step ang antas ng pagtapak sa nyebe nang hindi nag-iiwan ng bakas, hindi masama. Mahal na mahal at pinahahalagahan ni Qingxuzi si Zon Qingren, ang kanyang huling disipulo. Ang kanyang martial arts talent ay mas magaling pa sa kanyang master. Sinanay niya si Zon Qingren bilang kanyang kahalili. Lahat ito ay salamat sa pagtuturo ni master. Nakangiting sabi ni Zon Qingren, ngunit puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Okay, hindi ka naman kasing galing sa pambabala ng mga senior mo. Tanungin kita, alam mo ba kung sino sa Kunlun ang nagal-inang ng Jade Void Step sa pinakamataas na antas? Tanong ni Qingxuzi. Zon Qingren. Inalis ang kanyang ngiti at sumagot ng may paggalang, ito ang aking Kunlun Master, Lei Ting. Oo, kahit na pinupuri ka bilang isang henyo sa martial arts na ang talento ay humahabol sa iyong master uncle sa daan-daang taon, at posible pang malimpasan siya, hindi ka maaaring maging kampante. Sa panahon ngayon, hindi lang kayo 10 likas na halimaw. Ikaw ay isda lamang na lumutang. Dapat mong malaman na sa malalim na tubig, mayroong hindi lamang isda, kundi pati na rin ang mga dragon. Ang sinaunang martial arts world ay hindi kailanman nagkulang sa mga mahuhusay na henyo. Halimbawa, sa henerasyon ng iyong amo na tiyuhin na si Lei Ting, may mga taong may 10 likas na titulo, ngunit sa kasamaang palad, may namatay at may nawala 60 taon na ang nakararaan. Ang iyong master uncle Lei Ting ay walang exception. 60 taon na siyang nawawala. Ngunit sa mga araw na ito, nakatanggap ako ng mensahe na may isang cloud gate na lumitaw sa sinaunang martial arts world, at sa cloud gate na ito, mayroong isang baliw na matandang mahilig sa alak. Gusto kong pumunta ka at makita mo ang iyong sarili. Nagulat si Zon Qingren nang marinig niya ito at sumigaw, Guru, hinala mo na ang matandang mahilig sa alak sa cloud gate ay ang aking amo na tiyuhin. Ito ay hindi tama. 60 taon nang nawawala ang amo kong tiyuhin. Kung nagpakita siya, dapat ay bumalik na siya sa ating Kunlun noon pa man. Paano siya nasa isang maliit na sekta? Kabanata 459 na sino ang kagalang-galang? Tiningnan ni Qingxuzi ang kanyang minamahal na disipulo, ito ay usap-usapan na ang matandang lalaki ng Yunmen ay baliw at abnormal, ngunit malamang na nalampasan niya ang likas na pag-iral.
Mula sa punto ng view ng kanyang pagmamahal sa alak, dagdag pa. Kalimutan mo na, bumaba ka ng bundok para makita mo ang iyong sarili, at dalhin ang larawan ng iyong dakilang amo. Kung ito ay talagang iyong dakilang amo, ito ay magiging isang pagpapala para kay Kunlun. Shinren, sa loob ng 3 buwan, sa Xiantian Conference, bibigyan ka ng master ng isang huling karanasan, at pagkatapos ay pupunta ang master sa pag-iisa, at si Kunlun ay ibibigay sa iyo. Kung ang matandang lalaki ng Yunmen ay talagang ang iyong dakilang master na si Leiting, ito ang magiging pinakamahusay. At dapat mong sundin ang etiquette kapag pupunta sa Yunmen. Nabalitaan ng master na ang Yunmen ay itinatag ng isang maliit na bata na si Yang Yio, at siya ang master ng Yunmen. Hindi siya simpleng tao. Siya ay pumatay ng higit sa 100 likas na sinaunang mandirigma. Huwag magkaroon ng anumang mga salungatan kapag pumunta ka sa Yunmen. Si Yang Yio ay tinatawag na Yang Fengmo ng sinaunang martial arts world. Ang pangalawang anak na lalaki ay hindi dapat maging simple. Sa pakikinig sa mga salita ng master, medyo hindi kumbinsido si Zon Shinren. Anong klaseng kalokohan si Yang Yio ang maaaring magkaroon ng ganoon kataas na evaluasyon mula sa master? Sa pagkakataong ito ay bumaba siya ng bundok sa Yunmen, talagang gusto niyang makita kung ang matandang mahilig uminom sa Yunmen ay ang kanyang master uncle, at gusto rin niyang makita kung bakit may palayaw si Yang Yio na Yang Fengmo. Siya ang pinuno ng 10 makasalanan sa Zonqing, ngunit hindi siya gumawa ng pangalan sa sinaunang martial arts world. Medyo hindi siya nasisiyahan. Guro, huwag kang mag-alala, hindi ipapahiya ng aking alagad si Kunlun. Sagot ni Zonqing. Sige, bumaba ka agad ng bundok. Tandaan na ikaw ang magiging punong guro ng Kunlun. Impulsively kang kumilos. Ang ating Kunlun ay ang pinuno ng 8 pangunahing sekta sa Jiusho. Dapat kang magpakita ng halimbawa kapag lumabas ka. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Alam ng alagad. Pumunta ka. Hindi alam ni Yang Yio na dumating si Kunlun. Buong araw siyang nakikipag-inuman sa matandang lalaki ng alak. Bihira lang siyang magnakaw ng kalahating araw ng paglilibang, kaya hinayaan na lang niya ang kanyang kalooban. Nanatili siya sa bundok ng 2 magkasunod na araw upang uminom at makipag-usap sa matandang lalaki ng alak, at siya ay napakasaya rin. Kinabukasan, dumating si Kyo Yun sa bundok. Sir, may bumibisita, humihingal na sabi ni Kyo Yun. Tumayo si Yang Yian at nagtanong, sino ito? Ang taong iyon ay sinasabing mula sa Kunlun Zonqing, at partikular niyang hiniling na makita ka. Inilipat ni Yang Yian ang kanyang tunay na enerhiya at nawala ang amoy ng alak. Nang mabalitaan niyang taga Kunlun iyon, hindi niya namamalaya na tumingin sa matandang nakahiga sa bato na nakapikit, ngunit hindi nag-react ang matanda. Ayon sa huling pakikipaglaban niya kay Ding Yuansho at iba pa, sinabi ni Ding Yuansho na ang matanda ay congenital ng Kunlun Thunder. Ngayon ay may bumisita mula sa Kunlun, maaaring may narinig si Kunlun. Tara at tingnan natin. Tumalon pababa mula sa malaking bato, sina Yang Yian at Kyo Yun ay bumaba ng bundok. Pagdating ni Yang Yian sa bulwagan ng ancestral house, nakita niya ang isang binata sa edad na 20s na mukhang isang binata, at sa likod niya ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kamukha ng kanyang mga subordinate, na umiinom ng tsaa at naghihintay na sinamahan ni Chen Qibian. Ayon kay Kyo Yun, ibinigay ng binata ang Kunlun visiting card ayon sa sinaunang etiquette, at ang kanyang saloobin sa Yunmen ay katumbas ng isang sekta. Walang mali sa etiquette, kung hindi ay pinayagan ni Chen Qibian, ang unang antas ng Yunmen, ang mga Zonqing na makapasok sa Yunmen. Pagkatapos bumalik ni Yang Yian, iniligpit din niya ang pagbuo ng proteksyon sa bundok, kung hindi ay maaaring hindi makapasok ang mga Zonqing. Mula sa pakiramdam ng paghinga, nalaman ni Yang Yian na ang taong Zonqing na ito ay talagang nasa intermediate level ng ika-9 na antas ng likas na kaharian, at ang 2 taong sumusunod sa kanya ay parehong nasa pangunahing antas ng ika-9 na antas ng likas na kaharian. Mula sa puntong ito lamang, si Kunlun ang talagang pinuno ng 8 pangunahing sekta sa Jiusho gaya ng sabi-sabi, na may pundasyon at lakas. At si Yang Yian ay interesado sa pangalan ng mga taong Zonqing. Nang mahuli si Liu Zeki ni Ding Chan, pinadalhan siya ni Wunan ng listahan ng nangungunang 10 likas na makasalanan. Noon din nalaman ni Yang Yian na mayroong 10 masasamang tao sa mga nakababatang henerasyon ng sinaunang martial arts world. Hindi niya naalala ang mga dagdag, ngunit pinatay din niya ang 2 makasalanan na sina Ding Chan at Mu Chencheng, na nasa ika-9 at ika-8, at nakipag-away sa Shenzong at Qingcheng. Ang pangalang Zon Shinren ay ang una sa 10 manggagawa ng kasamaan sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Wunan, si Zon Shinren ng Kunlun. Siya, nangunguna sa 10 likas na makasalanan. Ngayong nakikita ang totoong tao, talagang nabigla si Yang Yian. Hindi niya inasahan na ang taong ito ay nasa intermediate level ng ika-9 na antas ng katutubo. Maging ang 2 subordinate sa paligid niya ay nasa primary level ng ika-9 na antas ng katutubo. Ang pinuno ng 8 sekta ng Kunlun, mukhang karapat-dapat ang kanyang reputasyon.
Maraming iniisip si Yang Yian sa kanyang isipan, ngunit hindi niya moari kung ang unang makasalanan ng Kunlun ay napunta sa Yunmen dahil sa matandang si Jiexien. Kung gayon, paano niya ito haharapin? Dapat ba niyang ibigay ang matandang si Jiexien kay Kunlun? O dapat? Tumanggi siyang aminin na ang Yunmen ay mayroon lamang ang Great Elder Jiexien, at walang matandang ninuno ni Kunlun. Sa kasong ito, tatalikuran ba niya si Kunlun? Bakit ang? Kaya confident na ba siyang makipag-away kay Kunlun ngayon? O dapat ba nating gawin ito ng paisa-isa? Sa pag-iisip sa kanyang puso, pumasok si Yang Yian sa bulwagan at sa wakas ay gumawa ng desisyon na hayaan ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling landas at makita kung ano ang mangyayari. Pagkapasok ni Yang Yian, ang kanyang mga mata ay nagtama kay Zhon Qingren. Bagamat hindi pa nagkikita ang dalawa, magkakilala silang dalawa. Kahit walang pagpapakilala, nahulaan nila ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Sa mga mata ni Yang Yian, si Zhon Qingren ay may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay parang walang katulad na espada, napakatalim, at puno ng aura. Sa mata ng mga taong Zonqing, si Yang Yian ay hindi isang simpleng tao. Sa mga mata ng mga taong Zonqing, ang cultivation realm ni Yang Yian ay ang pangunahing antas ng ikasyam na antas ng pagiging katutubo, ngunit ang hininga na kanyang ibinubuhos ay lubhang kakaiba sa mga mata ng mga taong Zonqing. Ang hiningang nararamdaman niya kay Yang Yian ay ganap na iba sa mga sinaunang mandirigma. Ito ang unang pagkakataon na nakakaramdam siya ng ganoong paghinga. Ito ay isang kombinasyon ng tigas at lambot, sobrang yang at tigas, isang napakasalimuot at malalim na paghinga. Lihim na sinabi ng mga Zonqing sa kanilang mga puso, hindi nakakagulat na binibigyang halaga ng master ang taong ito. Tila ang lakas ni Yang Yian ay tiyak na hindi kasing simple ng nakikita. Bago dumating, espesyal din niyang sinuri ang impormasyon ni Yang Yian, at ang resulta ay naging positibong saloobin ng mga Zonqing ang kanilang paunang paghamak. Hindi pa banggitin ang nakaraan, ilang araw lang ang nakalipas, pinatay ni Yang Yian si Hong Kuo-hai, ang matandang master ng pamilya Hong, isang sinaunang mandirigma ng ikasyam na antas ng katutubo, sa Financial City. Halika, tiyak na hindi ito simpleng tao. Ang dahilan kung bakit tumingin ang mga Zonqing kay Yang Yian na may bagong mga mata ay nasa panahon ng pagsisiyasat, iniutos at pinatay ni Yang Yian ang daan-daang mga sinaunang mandirigma sa isang hininga. Sa mga sinaunang mandirigmang ito, mayroong mga tao mula sa Shenzong, Xincheng, at Yinyuman. Ang lahat ng tatlong sekta ay mga sinaunang sekta, ngunit maaaring patayin ni Yang Yian ang sinumang gusto niya at kayang sirain ang sinumang gusto niya. Kapag naging malupit ang gayong tao, talagang tinutupad niya ang kanyang palayaw na Yang Fengmo. Matapos malaman ng tungkol sa mga detalye ni Yang Yian, ang pagbisita ni Zhon Qingren sa Yunmen ngayon ay may visiting card ng sinaunang sekta. Bago siya bumaba ng bundok, hindi niya naisip na iabot kina Yunmen at Yang Yian ang anumang visiting card. Sa totoo lang, kinikilala si Zhon Qingren ng sinaunang martial arts world bilang numero 1 sa mga nakababatang henerasyon. Walang duda tungkol dito. Maging ito ay lakas, cultivation, character, o background, si Zhon Qingren ay nakasuot ng numero 1 sombrero sa loob ng maraming taon. Si Zhon Qingren mismo ay hindi inakala na magkakaroon siya ng kalaban. Ang lakas niya kasing si Aoqi. Ngunit nang malaman ni Zhon Qingren ang tungkol kay Yang Yian, nalaman niya na tila hindi sinasadya. Isang halimaw ang lumitaw sa sinaunang martial arts world, na mas nakasisilaw kaysa sa kanya, isang freak monster na si Yang Yian. Si Yang Yian ay hindi gaanong sikat sa mundo ng sinaunang martial arts ngayon, ngunit alam ng mga Zonqing na dahil hindi lumahok si Yang Yian sa Xiantiandao Conference, ay hindi nakipagsapalaran sa mga pangunahing lihim na lugar, at hindi pa talaga bumubulusok sa mata ng mga matataas na sinaunang martial artist, sa sandaling si Yang Yian ay lumahok sa Xiantiandao Conference at lumaban sa lihim na lugar na iyon ay siyang mabilis. Dahil dito, hindi sinasadya ng mga Zonqing na ituring si Yang Yian bilang kanilang kalaban. Walang paraan, si Yang Yian ay masyadong bata. Ang totoong investigasyon ay nagpapakita na si Yang Yian ay 23 taong gulang lamang at wala pang 24 na taong gulang. Ang edad na ito ay nagpapahirap sa mga tao ng Zonqing. Ang mga tao ay palaging pinupuri bilang ang pinakabatang sinaunang henyo sa martial arts sa sinaunang martial arts world, ngunit siya ay nasa unang bahagi ng 30s at may magandang pagkakataon na makalusot sa Xiantian sa loob ng isang dekada. Ngunit pagkatapos makita si Yang Yian, hindi ganoon ang iniisip ng mga Zonqing. Halos hindi nila namamalayan, itinuturing nila si Yang Yian bilang isang kalaban na nakikipagkompetensya sa kanya para sa unang posisyon ng kabataang henerasyon sa sinaunang martial arts world. Sa isang iglap, nagtama ang mga mata ng dalawang tao, at wala ni isa sa kanila ang natalo sa isa sa momentum. Naiisip din nilang dalawa ang isa't isa. Sa oras na ito, sinabi ni Chen Qibian, Guro, ito ang kaibigang tao na si Zonqing mula sa Kunlun at ang kanyang dalawang kapwa-disipulo. Dahil nasa teritoryo ng Yunmen, ang mga Zonqing ay panauhin, kaya natural na ipinakilala sila ni Chen Qibian sa kanyang sariling amo na si Yang Yian.
Ito ay pati na rin ang pagpapakilala ni Chen Qibian na humadlang sa komprontasyon sa pagitan ng mga taong Yang Yian at Zonqing, at ang dalawa ay hindi pa rin nakakapagpasya. Tumanggo si Yang Yian at umupo sa pangunahing upuan sa bulwagan. Tumingin siya sa mga taong Zonqing at sinabing, "Welcome sa tatlong Daoist na kaibigan ng Kunlun. Ano ang problema sa pagpunta sa aking Yunmen?" Sa lalong madaling panahon, lumabas ang mga salitang ito, medyo naging awkward ang atmosphere. Sa mga mata ng mga Zonqing, si Yang Yian ay hindi nagbibigay ng mukha. O hindi niya alam ang mga patakaran. "Guest ako dito, dapat babatiin mo man lang ako ng kamao at magpakilala. Umupo ka lang sa pangunahing upuan at magtanong tungkol sa iyong layunin sa isang mapagpakumbaba na paraan. Mayroon bang sino mang gumagawa ng mga bagay sa ganitong paraan?" Kaya medyo nalungkot si Zhang Qingren, napakalungkot, at huminga ng malamig, "Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Pag hindi ka magpakilala, kasusuklaman kita, ganyan lang." Kabanata 460 Sino ang nang-ahas na hindi tumaya sa kanyang apo? Sa pagharap sa halatang sarcastic ni Zhang Qingren na, "Sino ka?" Talagang natigilan si Yang Yiyo. Sa katunayan, hindi niya talaga sinasadya, ngunit hindi siya pamilyar sa kagandahang asal at mga paraan ng pakikitungo sa mga sinaunang sekta. Gaano katagal nagsasanay si Yang Yiyo? Mahigit 2 taon lang, o kahit halos 2 taon. Paano niya malalaman kung paano haharapin ang mga sinaunang sekta, kaya wala siyang pakialam sa pagiging bastos o hindi, o wala siyang tali sa kanyang ulo. Ngunit sa mga mata ni Zhang Qingren, sinadya siya ni Yang Yiyo ng masamang tingin, kaya nagkaroon ng tinak sa kanyang mga salita. Sa pagitan ng dalawa, kung pag-uusapan lang natin ang mga alituntunin ng sinaunang martial arts, si Zhang Qingren ay isang lehitimong disipulo ni Kunlun, na sinanay mula pagkabata at maaaring maging pinuno ng Kunlun sa hinaharap. Mas pinapahalagahan niya ang mukha at kagandahang asal. Si Yang Yiyo ang kabaligtaran. Siya ay isang ganap na baguhan sa sinaunang martial arts. Mukhang naiintindihan niya pero hindi naman. Narinig na lang niya sa iba ang tungkol sa etiquette ng sinaunang martial arts world. Basics lang ang alam niya. Isa rin siyang casual na tao na walang pakialam sa karaniwang asal. Matapos marinig ang matinik na salita ni Zhang Qingren, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Ako si Yang Yiyo, ang pinuno ng Yunmen. Narinig mo ba ng malinaw?" Ngumiti si Zhang Qingren, ngunit malabo ang kanyang mga mata. Sabi niya sa malumanay na boses, "Alam ko na ngayon. Matagal ko nang narinig si Yang Feng mo. Mas mabuting marinig ang tungkol sa kanya kaysa makilala siya. Siya pala ay isang taong hindi alam ang mga patakaran." Pasensya na. Hindi siya tinuring ni Zhang Qingren bilang isang tagalabas. Ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan kay Yang Yiyo sa mismong lugar, at hinampot siya ng malambot na letigo. Wala siyang pakialam na ito ay nasa teritoryo ni Yang Yiyo. Hindi siya natakot dahil may kumpiyansa siyang magsalita ng ganito. Tumingin si Yang Yian kay Zhang Qingren, tinitigan siya gamit ang kanyang mga mata na parang talam, at pagkatapos ay biglang tumawa si Yang Yian, "Hahaha. Nakakatawa ba?" Pinutol ni Zhang Qingren si Yang Yian. Ang unang sekta ng Kunlun, ang pinuno ng nangungunang 10 makasalanan sa Xiantian Forum, ang martial arts genius na si Zhang Qingren na bihirang lumitaw sa Kunlun sa loob ng daan-daang taon, ay talagang pambihira, ngunit gusto ko talagang itanong, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Kung alam mo na ito ay nasa teritoryo ko sa Yunmen, siya nga pala, napatay ko ang dalawa sa nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan, hindi dapat mahirap na patayin ka, ano sa palagay mo? Nakangiting sabi ni Yang Yian. Zon. May ngiti din sa mukha si Qingren. Tila nagbibiruan ang dalawa, ngunit ang hangin ay puno ng pulbera, na ikinatakot ni Chen Qibian at Qiu Yun, pati na rin ang iba pang mga tao sa Kunlun. Itong dalawang master, mag-aaway ba sila? Sa oras na ito, ang mga taga-Zonqing ay tumugon, "Yang Yian, baliw ka, huwag mo akong takutin, pinatay mo si Ding Chan mula sa Shenzong at Mu Chencheng mula sa Qingcheng, ikaw ay nasa ika-8 at ika-9 na ranggo sa 10 manggagawa ng kasamaan, kung magpakita ka sa harap ng mga ordinaryong tao, marahil ay gagana ito, ngunit gusto kong patayin ang mga tao sa aking mga mata, maaari kong matakot ang 2 tao sa aking mata isang sampal. Kaya naman, hindi talaga ako natatakot, not to mention sa Yunmen territory mo, kahit saan man ay hindi kita gusto, bubugbugin kita, at saka, pinapayuhan kita na mas matuto patungkol sa etiquette ng sekta sa hinaharap, alam mo ba na ito ay napaka-nakakahiya? Ikaw ang pinuno ng isang sekta, nakikipaglaban at pumapatay sa bawat pagliko. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka? Nakapatay ka ng halos 100 innate at nakuha ang palayaw na Yang Feng mo, kaya hindi ka magagapi. Sa totoo lang, napaka-espesyal mo, iba sa mga ordinaryong sinaunang mandirigma, ngunit sa aking paningin, iyon lang. Ang tunay na enerhiya sa iyong katawan ay dapat na higit sa 5 beses na mas mataas kaysa sa parehong kaharian. Ito ang iyong kalamangan, ngunit kung minsan ito ay hindi magagapi dahil lamang sa napakalaking enerhiya. Bilang karagdagan, may sasabihin ako na hindi mo gustong marinig.
Sa paningin ko, hindi ka qualified na magbanta ng iba. Laging ako ang nananakot sa iba. Tandaan, magsalita ng mas makatwiran at magalang sa hinaharap, kung hindi. Ano pa? Ngumiti si Yang Yian at pinutol si Zhang Qingren. Sa katunayan, talagang nagulat si Yang sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang Kunlun monster na ito na mukhang cream boy at pinagsilosan siya ng konti ay hindi lang maganda, kundi may magandang paningin. Si Zhang Qingren ang unang nakatuklas na ang kanyang tunay na enerhiya ay mas malaki kaysa sa iba. Ito lamang ang nagpakita na ang batang ito ay hindi simple. Bukod pa rito, malumanay siyang nagsalita at may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang bawat salita ay parang perlas, na naging dahilan para hindi komportable si Yang Yian, ngunit hindi niya magawang magalit. Sa katunayan, sa teritoryo ng Yunmen, ang mga tao ay nagbigay ng mga visiting card, at sila ay mga panauhin sa nominal, kaya talagang hindi sila maaaring ituring bilang mga bisita. Magkakaroon ito ng masamang impluensya. Sa kabaligtaran, siya, ang marangal na pinuno ng Yunmen, ay pinagalitan ni Zhang Qingren, ngunit naramdaman niyang wala na siyang mapabulaanan. Masyadong nakakadismaya. Nang marinig na sa wakas ay nagbanta si Zhang Qingren, hindi napigilan ni Yang Yian na pigilan siya. Nakangiti pa rin si Zhang Qingren at tumingin kay Yang Yian at sinabing dahan-dahan, kung hindi. Magdurusa ka. Maaaring hindi mo alam kung maghihirap ka o hindi hanggat hindi mo ito sinusubukan. Maglakas loob ka bang subukan ito? Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabi. Sa pagkakataong ito bumaba ako ng bundok sa iyong Yunmen para sa dalawang pangunahing bagay. Ang una ay bisitahin ang iyong Yunmen Elder, at ang pangalawa. Humingi ng gabay kay Yang Feng mo. Dahil ito ang kaso, hindi ko ito maaaring hilingin. Lumabas ang palaban na aura ni Zhang Qingren. Okay, may bundok sa likod ng village, at nasa bundok ang matanda ko. Aasikasuhin ko ang iyong dalawang bagay para sa iyo ng sabay-sabay, mangyaring, alam ni Yang Yiu na may mga bagay na babalik din sa kalaunan, kaya mas mabuting hayaan na lang ang kalikasan. Kung talagang taga-kulo ng matandang si Jiaxian, makatuwiran at normal na mahanap siya ng kanyang amo. Gusto niyang panatilihin ang matandang si Jiaxian, ngunit maaari niya itong panatilihing pansamantala, hindi habang buhay, kaya dinala na lang niya si Zhang Qingren upang makilala ang matandang si Jiaxian. Sa kabilang banda, bagaman panauhin si Zhang Qingren, ang kanyang mga salita ay masyadong nakakairita. Mahina at malumanay siyang nagsasalita, ngunit ang bawat salita ay puno ng kayabangan. Gusto talaga ni Yang Yiu na makipaglaban sa kanya para timbangin ang galing ni Kunlun, ang bigat ng taong pinuno ng 10 manggagawa ng kasamaan, at paano siya magiging mayabang. Please, naalala ni Zhang Qingren ang sinabi ng kanyang amo bago siya umalis sa bundok, na hindi siya dapat sumalungat kay Yang Yiu, ngunit ang pagpapakita ng lakas ni Yang Yiu ay nagpalungkot din sa kanya. Gusto lang niyang makipag-usap kay Yang Yiu sa ilalim ng bandila ng patnubay, para malaman niya kung ano ang tunay na lakas at talento. Ang Yang Feng mo ay isang palayaw lamang, ano ang napakahusay tungkol dito? Pagkatapos ng lahat, si Zhang Qingren ay hindi kumbinsido. Bagaman siya ay may reputasyon na una sa 10 manggagawa ng kasamaan, ito ay pagkatapos ng lahat ng isang kompetisyon. Kung ikukumpara sa palayaw ni Yang Yiu na Yang Feng mo, ang palayaw ni Yang Feng mo ay kumalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts at may mas mataas na nilalaman ng ginto. Dahil dito hindi kumbinsido si Zhang Qingren. Ngayon, nais niyang kumpirmahin kung sino ang una sa mga kabataang henerasyon. Ang mga iniisip ni Zhang Qingren ay ganap na hindi malay, at hindi ito alam ni Yang Yiu. Magkasunod na lumabas ng hall ang dalawa. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sumulyap kay Zhang Qingren at sinabing, nakikita mo ba ang bundok na iyon? Ang aking dakilang matanda ay nasa tuktok ng bundok. Kung mayroon kang lakas ng loob, umakyat ka at tingnan mo. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit ni Yang Yiu ang kanyang wind control technique at tumalon ng mataas sa kalangitan. Gusto niyang bigyan ng babala si Zhang Qingren mula sa hangin at pawiin ang kanyang pagmamataas. Sa sandali ng paglipad pataas, nakita ni Yang Yian ang isang bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Zhang Qingren, at siya ay agad na ipinagmamalaki sa kanyang puso. Munting lalaki, isang bansang bumpkin na sinaunang martial artist, paano mo may kukumpara ang aking kapatid na magsasaka? Ang lakas ng loob mong tingnan ako ng masama. Sinabi ko ang huling salita sa aking puso, at agad na naramdaman ni Yang Yian ang init ng kanyang mukha. Anong sampal sa mukha, si Kunlun ay may ilang tunay na kakayahan, at hindi maaaring maliitin. Bago ipagmalaki ni Yang Yian ang kanyang sarili, nakita niya si Zhang Qingren na pinapadyak ang kanyang mga paa sa lugar, humakbang, at aktwal na naglakad paakyat sa himpapawid. Ang lalaki ay humakbang ng 3 talampakan ng layo, at humakbang sa ere na parang naglalakad sa hagdan. Alam ni Yang Yian nang hindi nagtatanong na ito ay isang uri ng magic sa paggalaw ng katawan. Sa pagkakataong ito ay mas malalim na ang pagkakaunawa niya kina Kunlun at Zhang Qingren. Si Kunlun ay matatawag na pinuno ng sinaunang sekta, na may malalim na pamana sa kasaysayan, tila hindi talaga ito simple. Si Zhang Qingren ay mukhang mayabang, at tumayo kasama niya pagkatapos ng 3 hakbang.
Nagharap ang dalawa at magkatabi. Si Zhang Qingren ay hindi gaanong nagulat kay Yang Yiyo. Nang tumalon lang si Yang Yiyo sa ere, nanliit ang mga mata ni Zhang Qingren, at nahulaan niya na gumamit si Yang Yiyo ng mahiwagang kasanayan na hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanyang Kunlun Yushu step. Ang kanyang paghamak kay Yang Yiyo ay nawala. Kawili-wili, Yang Feng mo, paano kung tumaya tayo? Kung sino ang unang makarating sa tuktok ng bundok ay siyang mananalo, at ang matatalo ay pumusta ng 100 likas na kristal. Maglakas loob ka ba? Nakangiting sabi ni Zhang Qingren. Halos matawa si Yang Yiyan nang marinig niya ito, at agad na nagsabi, huwag kang masyadong maramo, Zhang Yaonie, pastahan tayo ng 500 likas na kristal, ano ang masasabi mo? Natigilan si Zhang Qingren. Hindi niya inaasahang bibigyan siya ni Yang Yiyan ng palayaw na Zhang Yaonie ng basta-basta. Tumingin siya kay Yang Yiyan at sinubukang makita ang ilang mga palatandaan mula sa kanyang mukha, ngunit wala siyang nakuha. Sa kanyang obserbasyon ngayon lang, talagang misteryoso ang flying magic ni Yang Yiyan, ngunit sa bilis, medyo nasa likod ito ng kanyang Yushu step, kaya sinadya niyang tumaya ng 100 innate crystals, ngunit hindi niya inaasahan na ibabalik siya ni Yang Yiyan. Walang takot ba ang batang ito? O sadyang tinatakot niya ako? Medyo hindi sigurado si Zhang Qingren. Ang 500 katutubo na kristal ay hindi isang bagay na hindi niya maalis, ngunit ito ay hindi isang maliit na halaga. Bakit? Huwag kang maglakas loob. Huwag maglakas loob. Nakangiting sabi ni Yang Yiyan. 500 innate crystals lang naman, why don't you dare, and besides, kung bibigyan mo ako ng crystals, paanong hindi ko matatanggap, hahaha, tumawa si Zhang Qingren na hindi nawawala ang aura. Hoy, tama na. Ang sinumang maglakas loob na hindi tumaya ay apo. Hehe, simulan na natin. Ikaw ang bisita, kaya lumipad ka muna. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Ang paghahambing ng bilis ng paglipad sa kanyang kaibigan ay tulad ng pagbibigay sa kanyang kaibigan ng mga kristal ng libre. Well, dapat mas mabait siya kay Zhang Qingren, haha. Humph, malamig na ngumuso si Zhang Qingren, mayabang, ihanda mo ang mga kristal. Malamig na bamantong hininga si Zhang Qingren, mukhang ayaw niyang kausapin si Yang Yiyo. Siya ay nasa kalagitnaan ng hangin, humakbang pasulong, at 6 na talampakan ang layo, 2 beses nang mas mabilis at malayo kaysa dati. Fuck, ang batang ito, anong uri ng bilis, itinatago niya ang kanyang lakas. Nagulat si Yang Yiyo nang makita niya si Zhang Qingren na umabant ng 6 na talampakan ang layo. Sa isang kisap mata, si Zhang Qingren ay 100 metro ang layo at dumiretso sa pangunahing bundok ng nayon. Sa oras na ito, si Yang Yiyan ay bumalik sa kanyang katinoan, tumawa at nagsabi, buti na lang, mayroon akong trump card, tingnan mo, ang paglipad ng espada ng magsasaka, mayabang ka pa rin, hehe. Pagkatapos ay tinawag niyang ang Dragon Slaying Sword, na agad na naging 3 metrong higanteng espada. Tinapakan niya ang Dragon Slaying Sword at ulong, go. Swoosh! Ang Dragon Slaying Sword ay naging isang pilak na ilaw at tumawid sa kalangitan, hindi bababa sa 3 beses na mas mabilis kaysa sa mga taong Zonqing. Ito ang umaasa kay Yang Yiyan. Ang simpleng paglipad ng wind control technique ay talagang hindi kasing bilis ng Yushu step ng mga Zonqing, ngunit sa paglipad ng Dragon Slaying Sword, hehe, ito ay isang pagpapahirap para sa mga Zonqing. End of this chapter. Please like and subscribe.